Nakaupo siya sa labas ng isang cafe sa may magandang view ng Avenue of Stars. Katatapos pa lang niyang isarado ang isang malaking deal sa isang grupo ng Chinese nationals. Pero gusto niya munang hintayin ang confirmation ng isa pang project bago siya mag-celebrate. Mamaya na siya magsasaya pagkatapos ng confirmation ng magandang balita mula sa kanyang abogado na si Roman. He was sipping up his coffee while watching the passers-by. Karamihan sa nakikita niya ay mga Pinoy. Abala ang mga mata niya sa pagbamasid, pero ang isipan niya ay naglalakbay. Nasa Pilipinas ang isipan niya sa isang importanteng business deal. Ibinaba niya sandaling hawak na tasa at sinipat ang oras pambisig. It was time, and exactly 7 p.m. He, the 30-year-old billionaire Alessandro Mendres, was finally the owner of the Silva Memorial Medical Center. He was not in the medical field pero katuparan ng matagal na niyang pangarap ang maangkin ang nasabing pagamutan. Alessandro owned 3 5-star hotels in the Philippines. Nasa real estate ang kumpanyang pinamamahalaan niya. Kung tutuusin, sakit na ng ulo ang magdagdag ng negosyo lalo na't hindi naman niya linya. He wanted the hospital for one reason only: revenge. 5 taon siyang nagsumikap na palaguin ang lupaing na iwan sa kanya ng yumaong ina. Nakiayon ang tadhana. At habang nagtatagumpay siya, nagsimula namang bumagsak ang nasabing ospital. Ngayon ay makakamit na rin niya ang pinapangarap na paghihiganti para kay Sofia. Makukuha na niya ang bagay na pinaka-importante kay Dr. Mariano de Silva, ang ospital nito. Iisa-isahin niyang kunin ang nakapagpapasaya sa pobreng doktor hanggang umabot sa puntong ito na mismo ang kikitil sa sarili nitong buhay. Tatapusin na niyang pagkakape. Sasabay siyang maglakad-lakad sa mga taong nakikita niyang nag-e-enjoy sa lugar. Hindi natuloy ang paglapat ng rim ng tasa sa kanyang bibig. Somebody had caught his attention. Isang simpleng floral dress lamang ang suot ng babae na pinatungan ng itim na cardigan. Wala itong kahit anong accessory sa katawan. Ibanilik niya sa mesa ang tasang naglalaman ng di pa nauubos na kape. Parang may pakpak ang mga paa na tumayo siya. Nakatutok ang mga mata sa kanyang target. Her life was a mess. Sa loob ng 3 taon ay para siyang zombie, a walking dead. Sa bahay ay nasa kwarto lang palagi si Zoe. Either natutulog siya o di kaya'y tahimik na kinakausap ang litrato ng nobyong si Ferdy. Pag may pagkakataon ay doon niya iyon ginagawa sa harap ng puntod ng yumaong nobyo. Sa Jensen nito nakalibing at pag may bakasyon ay umuwi siya sa probinsya. Sa ospital nagagawa niyang magtrabaho ng maayos, pero ni minsan ay hindi niya nagawang ngumiti. Kung di lang siguro malumanay ang boses at pakikitungo niya, ay baka walang pasyenteng matutuwa sa kanya. She's alive but she stopped living 3 years ago dahil nagtapos na ang lahat para sa kanya nang mamatay si Ferdy sa isang aksidente. Inayos ni Zoe ang suot na cardigan nang maramdaman ng malamig na ihip ng hangin. Kung hindi lang siya nahihiya sa mga kabarkada niya, noon kang tanggapin niya ang birthday gift ng mga ito sa kanya na trip to Hong Kong. Alam niyang umaasang mga ito na may magbabago sa disposisyon niya kung aalis siya ng Cebu at pupunta sa lugar na walang memories ni Ferdy. Ang hindi alam ng mga ito sa 3 araw na bakasyon kung kailan last day niya sa Hong Kong, doon lang siya lumabas para mamasyal. Nang mapagod sa paglalakad ay humanap siya ng mauupuan. Hindi gaanong mataong napili niyang pwesto pero maganda pa rin ang view ng karagatan mula doon. Ipinikit niya ang mga mata at tinangay siya ng isip pabalik sa nakaraan. Hindi pa man tumutungtong ang alarm ni Zoe ay nakadilat na ang kanyang mga mata. Sa sahig ng kwarto na nilatagan lang niya ng manipis na foam siya nakatulog katabi ang makakapal na aklat. Hindi niya namalayang nakatulugan na niya ang kanyang case presentation tungkol sa isang pasyente na dahil sa kakagamit ng droga ay inatake sa puso sa edad na 23. Itinutok niya sandali ang mga mata sa kisame. Pagkatapos ay hinagip ang kanyang cellphone. Bago pa magpunta sa kanyang message ay binuksan muna niya ang kalendaryo ng aparato. 305 days to go, Zoe, before you finally say I do. Nangingiting sabi niya. Malayo pang April, buwan ng kanyang kasal pero pakiramdam niya ay malapit na yon sa bawat araw na nababawas sa countdown niya. Ayaw ng papa niya kay Ferdy pero ibibigay daw nito ang basbas nito na makasal sila sa oras na makuha na ni Zoe ang diploma niya
sa kursong medisina. Ang pangakong iyon ng ama ang nagbibigay lakas sa kanya araw-araw. Nang ma-exit na niya ang calendar ay sa messages naman siya pumunta. Mabilis na nagtipa ng mensahe ang mga daliri niya. Good morning mahal, I love you. Hindi na naalis ang ngiti sa kanyang labi hanggang sa pindutin ang send button. Wala pang isang minuto ay may isang bagong mensahe na sa kanyang inbox. I love you too mahal, ingat sa duty at advance happy birthday. How I wish nandyan ako sa tabi mo bukas. Kahit wala ako dyan bukas, tandaan mo na lagi na mahal kita. You are my life, mahal ko. Parang nakainom siya ng energy drink. Ganon ang epekto ng mga sweet na mensahe ni Ferdy sa kanya. Naghanda na si Zoe para sa kanyang duty. Nang pumatak ang alas 8 ng umaga ng sumunod na araw at dumating na ang papalit sa kanya ay saka lang niya nagawang sabihin sa sarili na, Happy birthday Zoe! Nang i-check niya ang cellphone ay wala kahit isang mensahe o miss call man lang mula sa nobyo. Magtatampo na sana siya dito pero pagdating niya sa quarters nila ay may naghihintay na malaking frame na balot ng papel. Nang tanggalin niya ang papel ay tumambad sa kanya ang portrait niya. May ideya na siya kung kanino galing iyon. Kinuha niyang maliit na sobre na kasama ng painting at binasa ang note sa card. To the most beautiful woman I know, happy birthday. We are miles apart but my love for you is greater than the distance that separates us. Isasama ko sana to sa exhibit ko next month pero naisip kong dapat ako lang ang makakakita sa magandang mukha ng mahal ko. I am yours and you are mine forever. Always, Ferdy. May namuong luha sa kanyang mga mata. Pinahid niya yon gamit ang likod ng kanyang palad. Agad na kinuha ni Zoe sa bulsa ang kanyang cellphone at pinindot ang speed dial para sa numero ni Ferdy. Nakakailang ring na yon pero walang sumasagot. Nang sa wakas ay may sumagot, babae yon at nagpakilalang nurse. Sinabi nitong nasa ospital si Ferdy. Para siyang sira habang sinusubukang kontakin ang mga magulang ni Ferdy para kamustahin ang kalagayan ng nobyo. Wala pang isang oras ay nagring ulit ang cellphone niya. Si Benji, kaibigan ng boyfriend niya. Wala na daw si Ferdy. Hindi kinaya ng katawan nito ang mga natamong injuries nang mabangga ang kotse nito sa isang truck na nawala ng preno. Ang mainit na butil ng luha na dumadaloy sa kanyang pisngi ang nagpabalik kay Zoe sa kasalukuyan. 3 years na mula ng aksidente pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. 3 taon na pero parang sariwa pa rin ang sugat sa puso niya. Happy 25th birthday to me, bati niya sa sarili. Nakapaloob sa mga katagang iyon ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hinayaan niya munang luha na maubos at matuyo bago nagpa siyang lisanin na ang lugar para bumalik na sa hotel room niya. Maaga pang flight niya bukas pabalik ng Pilipinas kaya dapat maayos na niya ang mga gamit niya. Pagpihit ni Zoe ay may nakatayong babae at nakaharap sa kanya. Tila kanina pa ito nakatayo sa likuran niya at hinihintay lang siya. Weird, naisip niya. Lalagpasan na sana niya ito pero pinigilan siya nito sa braso. Gulat na napatingin siya rito. Nakatitig sa kanya ang itim na mga mata nito. Ihihypnotize pa yata ako. You have gone through a lot. Napakunot noo siya sa sinabi nito. Hindi nito alam ang pinagdaanan niya. You have experienced 2 tragedies in your love life, but you will soon have your happy ending. Sabi nito at pinakawalan na ang braso niya. Para siyang itinulos sa kinatatayuan. Nawala na at lahat sa paningin niyang babae ay hindi pa rin siya umaalis. Hindi siya naniniwala sa happy ending. Crazy woman, nasambit niya. Pagbaling niya para ipatuloy ang paglalakad ay bumangga si Zoe sa matigas na dibdib ng kung sino. Kung hindi siya napakapit sa braso nito ay malamang na nakaukit na sa isa sa mga stars doon sa avenue ang pang-upo niya. Nang mag-angat siya ng tingin ay nalaman niyang matangkad din ito. I'm sorry, baritonong boses nito. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon ay nagawa ni Zoe na tumingin sa isang lalaki. I'm sorry, ulit nito. At nakita niyang maputi at pantay-pantay ng ngipin nito. Parang may sariling isip na kusang pinakatitigan pa ng kanyang mga mata ang matangos na ilong nito. His eyes were green. Parang namamagnetize na nakipagtitigan siya sa mga mata nito na pakiramdam niya ay may kakayahang pasahin ang buo niyang pagkatao. Nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong nito.
Ilang pulgada lang ang layo ng mukha ng estranghero sa kanya. Nagawa niyang hamigin ang sarili. Hindi, nagpasalamat si Zoe at nagtagumpay na iiwas ang paningin dito. Tumuwid siya at bumitaw sa lalaki. I'm fine. Tamang hinala ko. Isa ka sa magagandang Pilipina na nagpapakasyon lang dito. He flashed his perfect set of teeth again. This time ay isa lang ang nasa isipan niya. Gwapo ito. Inilahad ng lalaking kamay nito. I'm Alessandro men. His voice trailed off ng isang nanguuyam ng ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Luma ng estilo na ginamit ng estranghero. This guy was just like all of the others. Ginagamit lang nitong excuse ang pagbangga sa kanya para makipagkilala. How lame. Ang kaninang paghanga para sa lalaki parang tinangay na ng hangin. She met his gaze again. You are handsome and you look decent. You don't need to stoop this low just to know a girl's name. Nakita niya kung paano nagliwanag ang mukha nito. Word of advice, don't do this again. It won't work on the smart ones. Kalmadong sabi niya. Ang cheap. Hindi na niya hinintay na humirit pa ito. Kaagad na siyang umalis. Two tragedies? Posible nga kaya? Unay ang broken engagement niya sa businessman na si Nico Chua. Ikalaway ang pagkamatay ni Ferdy. No, walang happy ever after. Ang cheap. Narinig niyang bulong ng babae. Parang sira na napangiti si Alessandro sa sarili nang makabawi sa sinabi nito. Sa halip na mainsulto ay naaliw pa siya sa ginawang pagmamaldita ng Pinay. Hindi pala ito mahina tulad ng una niyang naisip nang mapagmasdan nito kanina. Mula nang makita niya itong naglalakad sa harapan ng cafe ay sinundan na niya ito. Tahimik na pinagmasdan niya ito at nang maupo sa isang sulok. Mula sa pwesto niya ay maganda pa rin ang dating ng babae. Kahit pa ang profile lang nito ang tanaw niya. Kahit sa ang anggulo mo tignan ay walang maipipintas. Then she started crying. Isang butil ng luhang tumulo and then another. Lapis ang ginawa niyang pagpipigil kanina para lang wag itong lapitan agad-agad. Lalo na nang makita niyang nagsunod-sunod na ang pagtulo ng mga butil ng luha mula sa nakapikit nitong mga mata. He wanted to hug her and comfort her, pero nagawa niyang manatili sa kanyang pwesto at pagmasdan lamang ito sa kinagawang pag-iyak. Kung hindi pa siguro ito tumahan ay baka nilapitan na niya ito talaga. Sandro, this is not you, sabi niya sa sarili nang matagpo ang sinusundan pa rin niyang dalaga matapos siya nitong insultuhin. Ilang hakbang lang ang distansya nila mula sa isa't isa. Sa dami ng tao na kasabay nilang naglalakad, hindi na siya nito mapapansin na nakasunod. Sinundan niya ang dalaga hanggang sa hotel na inuukupan nito. Nakinig siyang mabuti nang banggitin nito ang room number nito sa front desk. Nang sumakay na ito sa elevator ay tumigil na siya. Good night sweetheart, see you again tomorrow. Nakangiti siya habang nakatingin sa sarado ng elevator. Pakiramdam niya ay para siyang binatilyo ulit na nakakita ng crush. Kinuha niya sa bulsa ang cellphone. He dialed Werner's number. Kaibigan niya ito at soaking agent kapag may mga ipinapakalap siyang impormasyon o pinapahanap na tao. Alam niyang matutulungan siya nito sa kailangan niyang malaman tungkol sa mystery woman niya. Isang nakakalokong tawang narinig niya mula sa kaibigan ng malaman ang gusto niyang ipagawa dito. Hindi na lang niya pinatulan ng pag-aalaska nito. He pretended to be businesslike nang sabihin niya na kailangan niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa babaeng naka-check-in sa room 501. Binanggit ni Alessandro ang pangalan ng hotel. Binigyan niya ito ng deadline 2 hours. Pero totoo yata ang kasabihang, you can't have it all. Dahil pagkatapos ng 2 oras ay natanggap niya ang hinihintay na impormasyon mula kay Werner. Ang misteryosong babae na nakakuha ng interes niya ay walang iba kung hindi si Zoe De Silva, the only daughter of Dr. and Mrs. De Silva. Off limits ang dalaga, unless gamitin niya rin ito para makapaghiganti. Katatapos lang mag-respond ni Zoe sa code sa emergency room. Isang 3 taong gulang na bata na mababa na ang platelet count ang isinugod at nasa critical na kondisyon. Kung hindi ito naidala sa ospital, malamang ay isa na ito sa bilang ng mga namatay dahil sa dengue. Nang matapos na ni Zoe ang mga orders niya para sa pasyente ay nagpaalam siya sa nurse na aalis muna dahil kailangan na niyang i-update ang consultant niya sa isang pasyente sa 4th floor. Zoe, may tumawag sa kanya nang makalabas siya sa ER. Candy, sumabay ito sa kanya sa paglalakad.
Isa ito sa mga malalapit niyang kaibigan mula pa noong nasa med school hanggang ngayon na residente na sila. Pediatrics ang napili niya. Internal medicine naman ang focus nito. "Kamusta ang Hong Kong?" tanong nito nang nakasakay na sila sa elevator. Isa ito sa mga nag-chip in para sa Hong Kong trip niya. "Still the same, I guess. Huwag mong sabihin na hindi ka lumabas ng kwarto." "Lumabas ako on my 3rd day." "Anong nangyari?" Excited na tanong nito. "Wala, naglakad lang ako sa Avenue of Stars and then a lady approached me." "Bakit ka nilapitan? Kakilala mo?" Umiling siya. Para sabihin na may happy ever after pang naghihintay sa akin. Di interesadong sagot niya. Wala nang ibang nangyari? Sa tanong nito ay naisip niyang lalaking bumangga sa kanya. Mula nang magbalik si Zoe ng Pilipinas 3 days ago ay may mga pagkakataon na naalala niya ang gwapong mukha nito. At sa mga pagkakataong iyon ay hinahawakan na lamang niya ang engagement ring na bigay ni Ferdy na ginawa niyang pendant ng kwintas. Reminder niya iyon sa sarili na dapat ang namatay na nobyo lang ang iniisip niya. "Uy Zoe, may nangyari pa ba?" Untag ni Candy sa kanya nang sandali siyang nanahimik. Walang nangyari." Di makatingin dito na sabi niya. Bumukas ang elevator sa 4th floor. "Ibibigay kong pasalubong ko sa iyo at sa inaanak ko mamaya pagkatapos kong ma-update ang consultant ko. Dito lang ako." Tumango ang kaibigan. "Kwentuhan mo pa ako tungkol dun sa manghuhula ha?" "Manghuhula? Yung nagsabi sa'yo na may happy ever after ka." Pinaikot na lang niya ang mga mata. "I'm sorry mahal," paghingi niya ng paumanhin kay Ferdy dahil naalala na naman niya ang gwapong estranghero. Dapat ay trabaho lang ang iniisip niya at si Ferdy. Dumaan muna siya sa station para i-review ang chart ng pasyente ni Dr. Kusain, isang pediatric gastroenterologist. Pagkatapos ay pinuntahan na niya ang pasyente. Chinek lang niya kung sumasakit pang tiyan nito. Hindi naman daw kaya magandang senyalis na iyon. Nang makalabas na si Zoe ng kwarto ng pasyente niya ay tinawagan na niya si Doc Mai. Sinabi niya dito ang update tungkol sa pasyente. May mga verbal orders ito at sinabing magra-rounds ito sa hapon bago nito i-discharge ang pasyente. Ibabalik na niya sana ang cellphone sa coat niya nang mag-ring iyon. Numero lang ang nag-register sa screen ng cellphone pero tinanggap pa rin niya ang tawag. "Zoe?" The voice was shaking. "Hello? Zoe, you need to come home. Inatake ang papa mo." Kahit 3 taon na siyang walang komunikasyon sa mga magulang niya dahil kabilang ang mga ito sa sinisisi niya kung bakit hindi sila nakapagpakasal ni Ferdy. Bagong aksidente nito ay kilala pa rin niya ang boses ng mama niya. Sa De Silva Memorial Hospital daw na admit ang papa niya. Matapos sabihin niyon ay hindi na nagdetalye ang ina kung ano pang ibang nangyari. Basta kailangan na daw niyang umuwi. Kahit na hindi pa nawawala ang tampo niya sa mga magulang, ay alam niyang may responsibilidad siya sa mga ito bilang anak. "You look pale, Zoe," puna ni Charlene sa kanya. Isa rin itong residente sa ospital. "Inatake si Papa, I have to go home." Walang emosyong sabi niya pero sa totoo lang ay kakaibang takot ang nararamdaman niya ngayon. Katulad iyon ng kaba na nadama niya nang malaman niyang dinala si Ferdy sa ospital. She has this fear of losing someone again, and this time, it could be her father. She filed for an indefinite leave of absence. Kahit kailangan pa ng approval ng kanilang chairman niyon ay sumakay na siya sa pinakamaagang flight papuntang General Santos City. Bahala na kung magalit sa kanyang chairman nila. Ang mahalaga kay Zoe ay ang mapuntahan niya kaagad ang ama. She was in their hospital in no time. Ang mga dating staff ay hindi makapaniwala na nagbalik siya sa ospital. Hindi lingid sa kaalaman ng ibang nagtatrabaho doon ang nangyari at ang desisyon niyang hindi umuwi sa mga magulang niya sa Gensan. Naabutan niya sa labas ng intensive care unit ang mama niya. "Ma," nagangat ng tingin si Aurelia. Wala nang sopistikadang dating ng mama niya. Ang naabutan niya ay isang asawa na hindi na halos nagawang ayusin ang sarili at namumugtong mga mata sa kakaiyak dahil sa pag-aalala sa asawang nasa loob ng ICU. "Zoe," yumakap ito sa kanya. Ilang sandali pa siyang nag-alangan bago kusang umangat ang mga kamay para gumanti ng yakap dito. Gumaan ang pakiramdam niya. Tapos na ang 3 taon na pagtitiis niya sa mga magulang. Ang mga ito na lang ang natitira sa kanya at siya lang din ang anak na pwedeng dumamay sa mga ito kaya dapat nang kalimutan ang kanyang tampo, lalo na sa papa niya.
Nang humiwalay si Zoe ng yakap sa inay, humarap silang dalawa sa viewing window. Mula sa kinatatayuan ay kita nila ang papa niya. Gising ito pero maraming nakakabit dito. Kumaway siya dito at hindi man ito nagawang ngumiti dahil may nakakabit na tubo sa bibig nito ay lumiwanag ang ekspresyon ng mukha nito pagkakita sa kanya. Matapos ang ilang pang sandali na upo ulit sila ng ina sa upuan na sadyang nasa labas ng ICU. Makamusta daw si Papa? Kailangan niyang sumailalim sa isang heart bypass. He's stable now. Akala ko mawawala na siya sa akin kanina, Iha. Ano bang nangyari, Ma? A certain Mr. Mendres took over our hospital 3 days ago. Akala namin ay okay lang ang lahat pero hindi pala. Kahapon lang ay tinanggal niya sa pwestong papa mo at si Dr. Hernandez ang ipinalit niyang medical director ng ospital. Hindi yun matanggap ng papa mo. Paano nangyari to? Naguguluhang tanong niya. Alam niyang mahal ng ama ang nasabing ospital at hindi nito hahayaan na bumagsak iyon ng ganoon lamang. Minana pa yun ng papa niya sa yumaong abuelo na si Dr. Edilberto de Silva. Kahit hindi man sabihin sa kanya ng ama, ay kitang-kita niya mula pagkabata kung paano nito pahalagahan ang ospital na itinayo ng lolo nito. Most of her childhood was spent with her mother dahil mas ininuturing pa ng ama na anak ang ospital kaysa sa kanya. Pero kahit na ganoon ay iniidolo at minahal pa rin niya ito. Ito pa nga ang dahilan kung bakit na-encourage siyang kumuha ng kursong medisina. Ilang taon nang nalulugi ang ospital, Zoe. Nagdidispal ko na ng pera si Mr. Robles. Ang binanggit ng inay ang pinagkakatiwala ang accountant ng ama. Nalaman nito ng papa mo a few months ago lang. Hindi niya binanggit sa akin ang problema sa ospital hanggang sa mangyari na ang takeover 3 days ago. Wala siyang nagawa kundi ibenta ang shares niya kay Mr. Mendres. Hinawakan niyang kamay ng ina to help her calm down. Kahit na iba na ang nagmamay-ari ng ospital ay positibo pa rin siya na mababawi niya ito. Pero tinanggal pa rin siya sa pwesto ng bagong major shareholder. Lahat ng natitirang pag-asa ng papa mo ay biglang naglaho nang maalis siya sa pwesto. Kakaibang galit ang umusbong sa puso ni Zoe para sa taong bumili ng shares ng papa niya. The feeling was almost welcome. Gaano man iyon kanegatibo dahil sa loob ng 3 taon ay kalungkutan lang ang nasa kanyang puso. She gritted her teeth, trying her best to appear calm in front of her mother. Kung siya'y manhid, ang bagong may-ari ng ospital ay halangang kaluluwa dahil hindi man lang nito inisip ang posibleng epekto ng biglaang desisyon nito na tanggalin sa pwesto ang papa niya. This Mr. Mendres, alam ba niya kung anong nangyari kay Papa? Kalmadong tanong niya. Yes, the news of your father's heart attack spread fast. Binisita man lang ba niya si Papa dito para makita niya kung gaano kalaki ang pinsalang ginawa niya sa biglaang desisyon niya? Hindi siya bumisita. Hindi pa namin siya nakikita ng Papa mo dahil tanging ang abogado lang niyang nakikipag-usap para sa kanya. Pero narinig kong usapan ng staff na dumaan kanina sa dating opisina ng Papa mo ang bagong may-ari ng ospital. Tumayo si Zoe mula sa pagkakaupo sa tabi ng mama niya. Saan ka pupunta, Iha? Ipapaintindi ko lang sa bagong may-ari ng ospital kung gaano ka-importanteng ospital na to sa pamilya natin, na mas importante pa to kaysa sa anumang pinansyal na interes niya. Are you happy now? Tanong ni Roman sa kanya. Abogado at kaibigan niya ito. Kasabay itong lumaki ni Sandro kaya alam nito ang hirap at pagsusumikap niya para makuha kung anumang meron siya ngayon. Kahit nasaksi ito sa pagsusumikap niya ay hindi mabibilang ang beses na pinaalalahanan siya nito at sinubukang kumbinsihin na kalimutan na lang ang balak na paghihigante. Siyempre siya pa rin naman ang nasusunod. Nakapwesto siya sa mesa ng dating pag-aari ni Mr. Mariano de Silva pero wala siyang makapangkasiyahan. Matapos niyang mabili ang shares nito ay wala siyang inaksayang sandali. Pinatalsik niya ang pobreng doktor at sa ginawa niya ay labis itong nasaktan. Sa pagkakaalam niya ay nasa intensive care unit si Mariano ngayon at critical dahil sa atake sa puso. Dapat ay nagdidiwang na siya. He now owned the hospital with Mariano at his deathbed. Pero heto't tinalo pa niyang namatayan. Of course I am. Dahil nagawa ko ng ipaghiganti si Sofia. Pagsisinungaling niya. Ang ospital ang pinakamalapit sa puso ni Mariano. 15 taong kong hinintay na makita kung paano siya bumagsak. Kaya dapat lang na matuwa ako dahil
Nakuha ko rin ang gusto ko, sabi niya habang nilalaro sa kamay ang sign pen. Mataman siyang tinitigan ng abogado. You should convince yourself harder. Dahil sa nakikita ko, hindi ka masaya, Sandro. Sabi nito nang maupo ito sa bakanting upuan sa harapan ng mesa. Kung masaya ka, ay hindi ka sana nandito at nagkukulong sa opisinang to. Sana'y nandun ka sa ICU at ine-enjoy na makitang nakaratay sa hospital bed si Mariano. Isang pagak na tawang pinakawalan niya. Bakit ko naman gagawin yun? I may be ruthless but I'm not a monster. Tumayo si Roman at lumapit sa isa sa mga estante. Nandun pa ang mga gamit ni Mariano. May isang picture frame na may litrato ng isang dalagita. Kinuha nito iyon at ipinatong sa mesa sa harapan niya mismo. Itong rason kung bakit hindi mo magawang magdiwang ngayon. Mula nang sabihin sa akin ni Werner ang inutos mo sa kanya at ang nalaman niya, hindi na ako natahimik. Alam ko nang ganitong magiging reaksyon mo bago mo pa tinanggal sa pwesto niya si Mariano. You're interested in his daughter, Sandro. Hindi mo ba nakikita kung paano ka pinaglalaruan ng kapalaran ngayon? Nakapit mo na ang pinapangarap mong paghiganti. But here you are, hiding in this office like a tame lion taking refuge. He was tempted to look at her picture, pero pinigilan ni Sandro ang sarili. That girl was someone that he must now avoid. Itinaob niya ang frame at nagkunwaring hindi interesado. Mali ka nang iniisip. I hope so pare, because this is the first time na nag-interest ka ng ganito katindi sa isang babae. Alam kong sinabihan kita na maghanap ng seryosong karelasyon dahil hindi ka na bumabata pero hindi ko sinabi sa yung anak ni Mariano ang pag-interesan mo. She's been through a lot, Sandro, at kahit na may kasalanan si Mariano sa'yo ay hindi ako pabor na isama mong anak niya sa mga plano mo. Sa tingin ko ayaw mo ring makitang masaktan ng isang babae tulad ng nangyari kay Sofia. Hindi ko siya gagamitin at imposible pang mag-cruise ang landas namin dahil sa pagkakaalam ko ay nasa Cebu si Zoe at pinutol na niya ang pakikipag-ugnayan sa mga magulang nang hindi na niya natapos ang sasabihin dahil bumukas na ang pinto ng opisina. Napalingon din sa direksyon ng pinto si Roman at tulad ay hindi ito nakahanda sa pagdating ng di inaasahang panauhin. Zoe De Silva? Naibulong niya. Anger for Zoe was an unfamiliar feeling. Parang gustong sumabog sa galit ng puso niya kaya nagawa niyang sumugod sa dating opisina ng papa niya. Kailangan niyang makita ang walang pusong lalaking nagpatalsik dito sa pwesto. Humarang sa daraanan niyang isang babae na sa tingin niya ay bagong sekretarya. Ma'am, may kausap pa po si sir. I need to talk to him now. Pero ma'am, dire-diretso lang siya. Nakasunod ang sekretarya sa kanya pero mabilis siya dito at nagawa niyang buksan ang pinto ng opisina bago pa man siya nito mapigilan. 2 taong naabutan niya sa loob. One standing and the other one was sitting down like a king. Zoe De Silva? It sounded like a growl from the person sitting comfortably in her father's chair. Kung nasorpresa man ang lalaki, mabilis nitong napagtakpan niyon. He had thick brows, a masculine nose and lips reminding her of the stranger that she met in Hong Kong. Wait, hindi lang nito kahawig ang lalaking bumangga sa kanya sa Avenue of Stars. Ito mismo ang tinawag niyang cheap na lalaki. Pinalis niya ang kabang nararamdaman at nag-focus sa galit na nararamdaman niya. Ma'am, lumabas na po kayo please. Mapapagalitan ako ni sir nito eh. Pakiusap ng sekretarya na nakasunod pa rin sa kanya. Hindi niya ito pinansin. You in my father's chair. I am here to have a serious talk with you. Deklara niya habang sinasalubong ang mga mata ng lalaki na matamang nakatingin sa kanya. Binitawan nito ang hawak na sign pen at sumandal sa upuan. Parang pinagmamasdan siya. Zoe, this is definitely a wrong move, sabi ng kanyang isip. Naramdaman niyang namamawis ang mga palad niya kahit pa centralize ang aircon sa opisina. Kapag tuluyang nahimasmasan na siya mula sa galit na nararamdaman, ay baka mag-walk out siya bigla. Parang hindi na niya kayang tagalan ang paraan ng pagtitig ng lalaki. Nang aarok ang mga mata nito na parabang napapasa na nito ang buong pagkatao niya. Wala pang naglakas loob na tingnan siya ng ganoon. The man grinned, making him appear sinfully handsome. Ang lakas ng loob ngumisi. Makapal talaga ang mukha ng lalaking ito kung magagawa nitong umakto na okay lang ang lahat samantalang obvious na obvious ang galit niya. Tumuwid ito ng upo at ikiniling ang ulo sa sekretarya.
It's okay, I'll deal with Dr. De Silva. Tumingin ito sa nakatayong lalaki. Please leave us, Roman. Nagkibit balikat ang huli at naglakad na papunta sa pintuan. Nang mapatapat ang tinawag na Roman sa kanya ay tumigil ito sandali. Don't worry, you can twist Sandra around your little finger, dear. Makahulog ang sabi nito sabay kindat. Isinara nito ang pinto paglabas ng opisina. Ang tapang na baon kanina ni Zoe na bawasan ngayong silang dalawa na lang. Have a seat. Hindi niya pinansin ang offer ng lalaki. Nanatili lang siyang nakatayo malapit sa mesa nito. Sa paraan lamang na iyon niya kayang ipakita ang superiority niya rito. Akala ko ba gusto mo kong kausapin ng masinsinan? Bakit para ka ring modelo na nakatayo sa harapan ko? Kung ganyan ka, hindi tayo makakapag-usap ng maayos, Dr. De Silva. You standing like a goddess burning in anger in front of me is distracting. This guy is impossible. Bulong niya na sa tingin niya ay umabot sa pandinig nito. Pero sa halip na kumunot noo ay lumapad pang ngiti ng kaharap. Stop smiling, will you? Nanggigigil na sabi niya. Sumeryoso naman ang lalaki pero ang mga mata nito ay parang nagsasaya sa tuwa. Anong kailangan mo sa akin, Dr. De Silva? Maraming beses na siyang tinawag ng mga kasamahan sa ospital at ng mga pasyente ng ganoon. But hearing it from this man, ibang dating ng pangalan niya. Para yung pinaghalong recognition na ewan. Zoe, stop overthinking. The faster she could tell him kung anong gusto niya, the sooner she could leave. Nang una silang magkita sa Hong Kong ay naramdaman niyang delikado ang mapalapit sa lalaking ito. Ngayon na nag-cross muli ang landas nila, ay nakumpirma niyang tama ang una niyang nararamdaman. Kung ano-anong ideyang pumapasok sa isipan niya dahil dito. Ang hospital. Ibalik mo sa amin ang hospital. Ibalik mo lahat ng shares ni Papa na binili mo. Sinabi niya yon habang nakatitig sa kulay berde nitong mga mata. What do I get in return? Your dirty money. Sumandal ulit ito sa upuan. Looking very much comfortable in his new position. Negosyante ako, Zoe. At bawat investment na ginagawa ko, ayokong nalulugi. Kaya ako nandito sa kinalalagyan ko ngayon dahil marunong akong sumugal. Matapang na nagpunta ka sa opisina ko. Opisina ng papa ko. Putol niya dito. Well, it now belongs to me. Sumugod ka dito. Do you think just because of what you said, you can get everything back in an instant? You want to buy it back from me? Sorry, I'm not selling kung pera lang ang kapalit. So, let me ask you again, Dr. Zoe De Silva. What else can you give me in return? May services as a doctor. Hindi nag-iisip na sagot niya. Yun lang ang naiisip niya. Handa akong iwan ang trabaho ko sa Cebu at magtatrabaho ako para sa'yo, para sa ospital na to habang buhay. Isang pagak na tawang pinakawalan nito. Hindi birong perang tinaya ko para sa ospital na to, Zoe. Tatanda ka na lang sa kakatrabaho mo, hindi mo pa siguro nababayaran yon. Hindi ko rin kailangan ng isang ordinaryong doktor na hindi pa nakakapagtapos ng training para alagaan ang kalusugan ko. And as you can see, my health is perfectly fine. Gusto mo bang i-physical ako ngayon? Naikuyom niya ang mga palad. Nagmukha siyang tanga. Siyempre kaya nitong bumayad ang espesyalista, hindi ba? Napatiimbagang na lang siya kahit ang gusto niya talagang gawin ay sampalin ang kaharap sa kayabangan nito. Nasimula na din lang niya. Paninindigan na niya ang pakikipagnegosasyon dito. So what do you really want in return, Mr. Mendres? Ang sakin lang, hindi na siguro masamang hingi na ibalik mo sa isang respetadong doktor ang ospital na pinaghirapan at pinaglaanan niya ng halos buong buhay niya. Yun ay kung may natitira pang kabutihan dyan sa puso mo. Ewan kong imahinasyon lang niya ang pagtatagis ng bagang ng lalaki. Tumayo ito at umikot sa mesa para lumapit sa kinatatayuan niya. He stood behind her. Naramdaman niyang kumalat ang tensyon sa buo niyang katawan habang naghihintay sa gagawin at sasabihin nito. Nakakaramdam siya ng panganib pero hindi siya tuminag kahit para man lang lumayo dito. I want you, Zoe. Mahinang sabi nito pero sapat ang lakas para yanigin ang buo niyang pagkatao. Nagbibiro ka ba? She turned around to face him. Stop now, Sandro. Nangako siya sa sarili na iiwasan ng dalaga dahil labis ng kalungkutan ang pinagdaanan nito para dumagdag pa siya. Pero nagpanting ang tainga niya nang marinig na purihin ni Zoe ang ama. Hindi na siya nakapagpigil at nasabi yata niya ang talagang nasa isip. He really wanted her. Be serious, Mr. Mendres. Paano kung yun talagang gusto kong kapalit?
Nanatili itong tahimik. Kung sa ibang babae niya siguro sinabing ganoong proposition, ay baka mapilis pa sa 4:00 na maririnig niya ang sagot na oo. Kaya lang ang kausap niya ay hindi lang basta ibang babae, kundi si Zoe, the doctor who after the death of her fiancé, lived like a grieving widow. Kanina'y para kang tigre na handa akong lapain sa galit mo. Ngayon tinalo mo pang basang sisiw na nahuli ng agila. Napakalapit ng mukha nila sa isa't isa. Sandaling nakita ni Sandro sa mga mata nito ang kakaibang takot na agad ding napalis. Naubusan ka na ba ng babae na papatol sa'yo? Oh no, as a matter of fact, mahabang pila ng mga babaeng naghihintay na mapansin ko. Marami pa ding humahabol sa akin. Even if I'm not as respectable as your father, may sarkasmong sabi niya. Nasa magandang mukha ni Zoe ang pagkainis. Hindi doktor ng mga bata na tulad kong kailangan mo, Mr. Mendres, kundi doktor sa utak. Your brain needs fixing. Ay insultihin sana niya ang ama nito para makaganti man lang sa salita, pero nakita niyang dumaan ang lambong sa mga mata ng dalaga na sumasalungat sa galit na ipinapakita nito sa kanya. Ang kalungkutan na nasasalamin niya sa mga mata nito ay katulad ng nakita niya sa dalaga nang sundan niya ito sa Hong Kong. No, hindi kasama si Zoe sa paghihiganti niya. He would spare her. Leave now, Dr. De Silva. Pinandilatan siya ng dalaga. You, nakuha mo ng interes ko sa simula pa lang pero hindi isang babaeng kasing lamig ng yelong gusto ko sa ngayon. Consider my offer as a joke, Zoe. You're lovely and mysterious pero masyadong mahal ang presyo mo. Malaking investment ng ospital para lang ipagpalit ko sa'yo. May pagkalitong lumarawan sa magandang mukha nito bago umangat ang kamay nito para sampalin siya. Napigilan agad ng lalaki ang nakakabinging paglapat sana ng palad niya sa mukha nito. Kanina pa siya pinaglalaruan nito. Muntik na siyang maniwala na handa itong ibalik sa papa niya ang ospital kapalit ng indecent proposal nito. Wala pang babaeng nakakasampal sa akin. Kahit pa yung mga harap-harapang pinalitan ko. Huwag mong hangarin na ikaw ang mauna dahil matagal akong makalimot. Binawi niya ang kanyang kamay na hawak nito pero hindi nito iyon pinakawalan. Pagkatapos ay hinalikan nito ang likod ng palad niya. Para siyang nakuryente nang dumampi ang labi ng lalaki sa balat niya. Agad niyang hinamig ang sarili. Imposibleng may epekto ang Sandro na to sa kanya. Ganun lang sigurong nararamdaman niya dahil itong unang lalaki na nangahas na lapitan siya mula nang mamatay si Ferdy. Close her mouth, sweetheart. Kahit walang langaw sa opisinang ito ay delikado pa rin. Baka ibang pumasok sa bibig mo. Ginamit niya ang natitirang lakas para bawiin ang kamay sa binata. At pinakawala naman ito yon. Babawiin ko ang ospital sa'yo. Itaga mo yan sa bato. Nanggigigil na sabi niya bago ito tinalikuran. Narinig pa nga niya ang malutong na halakhak nito. Tuloy lalo siyang nabwisit. Alam niyang ang gusto ng kanyang papa ay mabawi ang ospital at yun ang gagawin niya. Ang tanong ay paano? Mahal kong nandito ka lang, baka natulungan mo ko. Naisip niya habang hawak ng isang kamay ang engagement ring niya. A penny for your thoughts? Narinig niyang sabi ng lalaking tumapi sa kanya sa harapan ng vending machine. Binitawan niyang singsing at pasimpleng ipinasok sa loob ng damit. Palagi niya yung suot pero nakatago kaya ang necklace lamang ang nakikita na nakasabit sa kanyang leeg at hindi ang engagement ring na pendant niyon. Bumaling siya at napangiti ng makilalang katabi. Derek, ito ang unang tumayong abogado ng pamilya nila mula nang magretirong ama nito sa pagiging abogado at maging shareholder na lang ng ospital. Kaklase niya ito sa high school. Nang matapos siya sa kursong medisina ay pumasa naman ito sa bar. Kung di lang siguro siya umibig kay Ferdy, ay malamang nahulog na ang loob niya kay Derek. Kung ganoon ang nangyari, hindi siguro niya nararanasang masaktan ng sobra nang mamatayan ng nobyo at ito naman ay hindi separado ngayon. Kamusta na si Tito? He's fine. Nagsisimula pa lang ang operasyon. 8 hanggang 12 oras ang aabuti noon. Nag-aalala si Papa nang malaman niyang nangyari kay Tito. Kung di lang recovering mula sa sariling operasyon si Papa ay malamang bumisita na yon. Ang kamay niya ay nanatiling nakahawak sa nabuksan ng inumin. Salamat. Kung may kailangan ka, just tell me. May paraan pa ba para mabawi ang ospital? There is one way. Nagkausap na kami ni Papa tungkol sa mga shares at
Nasabi niyang maliban sa 40% na naibenta ni Tito Mariano, ang 60% ng shares ay pag-aari ng iba't ibang tao gaya niya. What do you suggest I do? Talk to the other shareholders, Zoe. Kumbinsihin mo ang 10 shareholders na salungatin ang desisyon ni Mr. Mendres at magagawa mong mabawi ang posisyon na kinuha kay Tito. May kinuhang envelope si Derek mula sa bulsa ng coat nito at ibinigay sa kanya. Nang buksan niya ay imbitasyon sa isang pagtitipon ng laman. Welcome party para sa bagong major shareholder na si Mr. Alessandro Mendres. Meron pang 2 oras bago ang pagtitipon. Ako ang proxy ni Papa ngayong gabi. I heard na isang importanteng announcement ang gagawin ni Mr. Mendres ngayon sa harap ng ibang shareholders. Why don't you be my date? Baka makatulong kahit doon mo kausapin ang iba pang shareholders. Kung papayag siya sa imbitasyon nito ay parang tinuldo ka na rin niya ang panatang hindi nadadalo sa anumang pagtitipon o kasiyahan. Plano niyang habang buhay na ipagluksa ang namatay na nobyo, bagay na hindi rin nagustuhan ng mga magulang. Okay, magkita na lang tayo dito bago tayo pumunta doon, sabi niya matapos ng sandaling pagdedesisyon. Nagsisimula pa lang ang party pero ang dami nang nainom mo. Nadatnan niya si Roman sa bar counter. Sa mansyon ni Sandro ginanap ang pagtitipon. Hindi niya magawang mag-enjoy. Parang allergic sa babae na itinataboy niya ang mga nagtatangka. Ang ilan sa mga yun ay kasama ng mga shareholders, kamag-anak, kaibigan, escort. Inaaliw ko lang sarili ko, pagdadahilan niya. Kagaya ng pag-aliw mo sa sarili mo nang magbitiw ka ng indecent proposal. Masaya ako na hindi mo yun tinuloy at tinupad mo ang sinabi mo na hindi mo isasama si Zoe sa mga plano mo. Paano mo nalaman ang tungkol sa proposisyon ko sa kanya? Gulat niyang tanong. Tignan mo to, hinuhuli lang kita, kumagat ka naman kaagad. Ang kinakatakutan ko lang baka hindi mo kayang pangatawanan ang nauna mong desisyon. Itanggi mo man hindi mo maitatago sa akin na may parte ng pagkatao mo ang gustong gamitin ng sitwasyon para mapalapit sa kanya. Not for revenge but for personal reasons. Nandyan ka naman sa pagiging makata mo. I-a-announce ko lang ang balak kong pagpapalit ng pangalan ng ospital sa lalong madaling panahon. May mga bagay sa mundo na hindi nadadaan sa determinasyon, Sandro. Alam kong hanggang langit ang galit mo kay Mariano pero nang malaman mong anak niya si Zoe, hindi mo maikakalang nag-alangan kang isakatuparan ng plano mo. Hindi mo man maamin ay hindi na ganoon kagrabe ang pagkamuhi mo kay Mariano. Kaya ihahanda ko na lang ang sarili ko na makita ka kung paano sumugal sa isang investment na hindi perang iniisip kundi ito. Itinuro ni Roman ang tapat ng puso nito. Hihirit sana si Alessandro nang mapadakong mga mata niya sa may hagdanan. It was Zoe in a silver tube gown. Hapit sa magandang hubog ng katawan nito ang damit na nagpalingon din sa iba pang panauhin. Nagsalubong ang mga kilay niya nang makitang hindi ito nag-iisa. May kasamang lalaki si Zoe at bagay tignan ng dalawa na magkasama. Parang may sumuntok sa sikmura niya nang makitang ngumiti sa date nito ang dalaga. Madamot ang ngiti nito pero ngayon ay napakadali nitong ibinibigay iyon sa kasama nitong lalaki. Ah, may panauhing pandangal pala, ani Roman. Sinundan pala nito ang tingin niya. Tinapik siya nito sa balikat. Sa itsura ng mukha mo parang handa kang gumawa ng gulo anumang oras kung di pa titigil sa pagdikit kay Zoe kasama niya. Inilapag niyang hawak na kupita sa bar counter. Hindi niya sinalungat ang obserbasyon ni Roman dahil tama ito. Kakaibang galit ang nararamdaman niya ngayon. Sinong lalaking yan? Attorney Derek Mendoza, family friend and lawyer of the De Silvas. Siyang pumalit na abogado ng pamilya De Silva nang magretiro ang ama nito, sagot ni Roman. Nanatiling nakasunod ang mga mata niya sa pareha na nakikipag-usap ngayon sa isa sa mga bisita. Anong ginagawa niya? Alin? Ang paghawak sa siko ni Zoe o ang pagpunta dito? Well, imbitado siya. Shareholder ang papa niya at malamang si Mendoza ang nag-iisang tagapagmana. Tila nag-e-enjoy na patuloy ni Roman. He's pushing his luck. Kay Zoe? Roman scoffed. Parang bagay sila at mukhang nakahanap na ng kakampi si Zoe. Ang alam ko, childhood sweethearts ang dalawang yan eh. Schoolmate ko si Derek, nauna ako sa kanya ng 2 taon. I could see na may pinagsamahan sila. Hindi lang yata ikaw ang interesado sa dalagang doktor, Sandro. Simula nang maanalang kasal niya, parang binata na hinahabol ng mga babae yan.
Kung di ko lang alam na bina-background check mong lahat ng may kaugnayan sa mga De Silva, iisipin kong crush mo ang Derek na yan. Ulol, tumawa ito at uminom ng alak. Muli ay pasimple niyang sinipat ang dalawa. Sa dami ng mga babae, si Zoe pa talagang, bakit ka ba nagtataka? Kung wala lang akong girlfriend ngayon at kung hindi lang kita kaibigan, baka dumiskarte din ako kay Zoe. Umismid ito nang tingnan ni Sandro ng masama. Alam mo na rin siguro na anak si Mendoza ng isa sa 3 shareholders na hindi nagbenta ng share sa'yo. Marunong palang maglaro si Zoe. Akala niya stethoscope at microscope lang ang alam nitong gamitin. It seems she also knew how to use people. Pero naunahan na niyang mga ito. He now owned 80% of the hospital. Sinalinan niya ng alak ang kopitang nasa counter at inubos iyon. I'm drunk enough to create a scene, sabi niya. Tumayo na siya. Hinawakan siya ni Roman sa braso. I thought you said you have an announcement to make. Don't tell me na lalapit ka kay Zoe. I'm not telling you. I'm gonna show you. Watch me. Binitawan na nito ang braso niya. Naglakad siya palayo dito at nagpunta kay Zoe at sa kasama nito. Hindi siya komportable. Itong unang beses na dumalo si Zoe sa pagtitipon matapos mamatay si Ferdy. Ang mga matang napapadako sa kanya ay nakakadagdag pa ng pagkaasiwa niya. Smile because you're beautiful, bulong ni Derek sa kanya at napipilitang ngumiti siya. Ipinakilala siya ng lalaki sa isang matandang negosyante na kumpadre ng papa nito, si Mr. Realino, shareholder din ng ospital. Kasama ng matandang unikaihan nitong si Donna na hindi na tinanggal ang mga mata kay Derek. Sa paanyaya ni Mr. Realino, hindi sila nakatanggi na doon pumwesto sa mesa ng mga ito matapos nilang kumuha ng pagkain sa buffet. Habang kumakain sila ay nag-uusap ang matanda at si Derek. Pasimpleng nakikinig lang siya. Si Donna ay nagpakita ng interes sa pinag-uusapan ng dalawa pero ang mga matay hindi mapagkit sa date niya. Inilibot ni Zoe ang tingin at natagpuan si Alessandro na nakaupo sa harapan ng bar counter. Kausap ang lalaki na naabutan niyang kasama nito sa opisina nito. Everything about Sandro Mendres was so manly, so authoritative kahit ang paraan ng paghawak nito sa kupitan nito. No wonder he made money easily. Parang ang lakas ng convincing power nito. Stop staring, Zoe, sa isip-isip niya. Mabilis na iniwas niya ang paningin bago pa siya nito mapansin at ibinalik ang atensyon sa kanilang mga kasama sa mesa. Ininom niya ang alak sa kanyang baso. Paminsan-minsan ay tinatanong siya ni Mr. Realino at isinasali siya ni Derek sa usapan at sinasagot niya ang mga ito sa abot ng kanyang makakaya. Hindi niya namalayang nakakadami na siya ng nainom na wine. Pinupuno kasi ng nakaantabay na waiter mayat maya ang kupita niya. Pumailan lang ang waltz version ng A Thousand Years. Ang mga mata niya ay napatingin sa espasyo na ginawang temporary dance floor. Naglakbay ang isipan niya sa nakaraan. Nakita niya ang sarili na nakasuot ng pink knee-length dress habang nakikipagsayaw kay Ferdy. Malinaw na nakikita niya sa isip ang alaala ng gabi na nagpropose ang nobyo sa kanya. Isa sa pinakamasayang araw sa tanang buhay niya. Zoe? Zoe, are you okay? Ang nag-aalalang mukha ni Derek ang nabalingan niya. Pasimpleng pinahid niyang luha na namuo sa sulok ng kanyang mga mata. Walang dapat makakita sa pag-iyak niya dahil walang nakakaintindi sa nararamdaman niya. Excuse me, magpapahangin lang ako sandali. Hindi na niya hinintay ang permiso nito. Tumayo na siya para lumabas muna. Kung may balak man itong pigilan siya, ay hindi na ito nagawa dahil mabilis na nakalapit si Donna at hinila ito sa gitna para sumayaw. Gusto niyang maglakad hanggang sa hindi na niya naririnig ang musika. Kung di lang siya nahihiya kay Derek, baka pagkababa ng hardin ay dumiretso na siya sa gate at umalis na siya. Sa halip na tagpuan ni Zoe ang sarili sa dulo ng hardin, malayo sa malamlam na mga ilaw at malamyos at malungkot na tugtog. Ang luhang pinipigilan ay nagsimulang tumulo. Napatingala siya sa langit habang umiiyak, umaasang nakikita ni Ferdy na hanggang ngayon ay hindi niya ito magawang kalimutan. She closed her eyes hoping to remember clearly how Ferdy looked pero parang hindi niya matandaan ang mukha nito. Nang idilat niyang mga mata ay hindi na siya nag-iisa sa hardin. Nakatayo sa harapan niya at matamang nakatingin sa kanya ang host ng party. Ang lalaking lahat ng kabaliktaran
ng magagandang katangian ni Ferdy, pero nagagawang guluhin ang isipan niya. I'm sorry Mr. Mendres, I know I'm not supposed to be here. Kumilos siya para bumalik sa kanyang date. Don't leave, sinundan talaga kita. Ngumiti ito. Nang makita kita sa Hong Kong, umiiyak ka. Para kang bata na inagawan ng candy. Ngayon umiiyak ka na naman. Mukhang nakatadhana na yata na masaksihan ko ang pagiging iyakin mo, Zoe. Napalitan ng galit ang pagpapakumbaba niya. Humakbang siya para umalis na pero humarang sa daraanan niya ito. Naamoy niya ang alkohol mula sa binata. Pero kahit sumagi sa isip niya na baka lasing lang ito, kaya siya pinagsasalitaan ng ganoon, nainis pa rin siya. Wala kang alam Mr. Mendres. Kalmado pero madiing sabi niya. It is Sandro, Zoe. God know how much effort I have exerted para hindi ka halikan kanina habang nakapikit ka at dumadaloy ang luha sa mga pisngi mo. Isang pagkaknatawang pinakawalan nito bago nagpatuloy. At alam ko kung bakit ka umiyak. You're crying for your dead love. Bastard! Sukat doon ay kinabig siya ni Sandro at walang sabi-sabing hinalikan siya sa labi. I am here if you need someone, he whispered on her lips. Patuloy siya nitong hinagkan. Parang tumigil sa pagtipok ang puso niya sa pagkabigla. Bago pa niya ito maitulak ay kusang tinapos na nitong halik at dumistansya sa kanya. Kanina sa tabi ng abogadong kasama mo, parang nakalimutan mo ang ilang taong pagdadalamhati mo. Tapos ngayon iiyak-iyak ka? Bakit? Nagilty ka kagad sa pagkalimot mo? Hindi siya nakaimik sa mapang-akusa nitong tanong. Nalilitong napayuko na lang si Zoe. Ganon nga bang nararamdaman niya? Na hindi niya maalalang mukha ni Ferdy mula nang banggain siya ng lalaking ito sa Hong Kong. At kanina, ito rin ang iniisip niya kahit si Derek ang kasama niya. Kahit kinakausap siya ng mga bisita, okupado ni Sandro ang pagkatao niya. Hindi, pero sa sarili alam niya na may kakaibang damdaming napukaw sa kanya, lalo na nang halikan siya ni Sandro at sigurado siyang hindi iyon galit. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon ay nahalikan si Zoe ng lalaki at gustuhin man niyang mag-guilty, sa nangyari wala siyang makapa na ganoong damdamin sa puso niya. Simula nang sundan siya ng lalaking ito sa Hong Kong, hindi na siya makadama ng pagkakonsensya na nagtataksil siya kay Ferdy. At umiiyak siya dahil napakasama ng lalaking ito. Inagaw nitong lahat-lahat sa kanyang papa at impokrita siya dahil iniisip niyang si Ferdy pa rin ang dahilan kung bakit siya umiiyak samantalang wala kang pakialam, sabi niya. Mas mabuting iwasan na niya ito habang maaga pa. Naglakad na siya para bumalik sa loob at hindi na siya pinigilan nito. Be mine, Zoe, at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng shares ng ospital na nasa pangalan ko. Desperado na ba siya o gusto din ba niyang inaalok ni Sandro? Tumigil siya sa paghakbang at hinarap ito. Baka dala lang ng kalasingan kaya nito sinabi yon. Pero mukhang seryosong lalaki. Wala ako sa mood para makipaglokohan sa'yo. Hindi ka pa ba nakontento sa panghahalik mo sa akin? Hindi pa. The moment that I kiss you, I wanted more, Zoe. Wala akong balak na isama ka sa mga babaeng pinagkakainteresan ko dahil alam kong iba ka. Pero sa nakita ko kanina handa ka naman palang gawin ang lahat para makuha ang ospital. Accept my proposal. You get the hospital at ako naman ikaw. An indecent proposal again, Mr. Mendres? Sinabi ko na sa'yo na wag mo kong gagamitan ng ganyang klaseng proposisyon. Humakbang ito palapit. Gustuhin man niyang umatras ay parang itinulos na siya sa kinatatayuan. Okay, well how about this? Marry me, Zoe De Silva. Mas maganda bang pakinggan? Gusto mo ba ng magarbong kasal? Yun bang klase ng proposisyon na umuubra sa'yo? You're crazy. No, I'm not. Nagiging totoo lang ako sa sarili ko. Naduwag ako kaya binawi ko kagad ang proposal ko sa'yo nang para kang tigre na sumugod sa opisina. Pero hindi na ako aatras ngayon. Interesado ako sa'yo, Zoe. Keeping away from you is no longer an option for me. Sumama ka rin lang sa ibang lalaki, bakit ako hindi pwede? Mas may alas ako kaysa sa kanya kaya ginagamit ko lang. You may not be crazy but I think you're drunk. Hindi mo alam pinagsasabi mo. Baka challenge lang ako sa pagkalalaki mo dahil hindi kita agad pinatulan. Pero hindi ko sinasadyang hamunin ka. Pakiusap, tantanan mo na ako. I lost a lover. I'm still in limbo. Have been for the past 3 years. Siguro'y alam mo na hindi birong pinagdaanan ko kaya wag ka nang dumagdag pa.
Sinalubong niya ang mga mata ni Sandro. Walang inaasahan niyang pang-uuyam doon. Naghintay siyang humingi ito ng tawad pero nanatili itong walang imik sa kinatatayuan nito. Bago magsimulang tumulo, ang namuong luha sa mga mata ni Zoe ay tumalikod na siya at mabibilis ang hakbang na naglakad palayo. Nagpasalamat siyang hindi na ito sumunod pa. Hindi na siya babalik sa party. Tatawagan na lang niya si Derek para sabihin na sumama ang pakiramdam niya. At sa susunod ay tuturuan kita kung paano mag-propose ng maayos, Sandro. Sabi ni Roman na hindi niya napansing nakalapit na sa kung saan siya iniwan ni Zoe. Kanina pa nakaalis ang dalaga at gumana na naman ang pagiging intrigero mo. No, Sandro, nagkataon lang na palapas ako to take a call nang makita kong nag-uusap kayo ni Zoe. Maling iniisip mo, pauna niya. Naglakad na ulit siya papasok sa bahay. Sumabay sa kanya si Roman. Siguro nga pero hindi maaaring magkamali ang pandinig ko. You offered her marriage, Sandro, in exchange for something that you strive to achieve for 5 years. This is the first time na nag-offer ka ng kasal. At kay Zoe pa, ang unika iha ni Mariano. Because I can't let other man to be near her anymore. Bakit? Nagsiselos ka? Panunodyo pa ng kaibigan. Napatigil siya sa paglalakad. Bakit nga ba ganoon na lang ang naging asal niya kanina? You're wrong. Naalala ko lang si Sofia sa kanya. Hindi ko siya gusto gaya ng iniisip mo. Sige lang, convince yourself. Hindi pa rin ako naniniwala na mababaw na bagay lang para sa iyong kasal. Pero ano na lang bang kasal sa panahong to? Kapirasong papel? Business deal? If you say so, Sandro. Naawa lang ako sa kanya. Sabi ko nga, sa tindi ng galit mo kay Mariano parang gusto mong maniwala na deep inside, plano mong gamitin si Zoe para maghigante. Hindi na siya nagsalita pa. Alessandro Mendres, hindi ka pwedeng umibig sa anak ng taong nanakit kay Sofia. Lalaki lang siya kaya natural lang na makaramdam siya ng matinding atraksyon sa isang napakagandang babaeng tulad ni Zoe. Maliban doon ay wala na siyang malalim na damdaming may ukol sa dalaga. Ipagpapaliban muna niya ang announcement sa ngayon. Nang tawagan ni Zoe si Derek ng gabi ng pagtitipon para ipaalam na umalis na siya, sinabi na ng lalaki sa kanyang masamang balita. Malabo nang mabawi pa niya ang ospital. Naibenta na ng karamihan sa mga shareholders ang mga bahagi ng ito sa ospital at ang buyer ay walang iba kundi si Alessandro. Ibig sabihin isa na lang ang natitirang solusyon sa problema niya at yun ang tanggapin ang inilatag na offer sa kanya ni Sandro. Marami pang ibang paraan, Zoe. Kailangan mag-isip pa siya. Hindi siya dapat mawala ng pag-asa. Pero 1 linggo na halos ang nagdaan ay wala pang nangyayaring progress sa mga lakad niya. Napahawak ang dalaga sa kanyang kwintas. Iha, nagising siya sa malalim na pag-iisip nang marinig ang paos na boses ng kanyang papa. Tinanggal ng mga tubong nakakapit dito kaninang umaga. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa bench sa isang panig ng dingding at lumapit dito. Gagawin ko pong lahat kaya magpagaling na kayo. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa labi ng ama bago ito pumikit ulit para magpahinga. Bago puntahan ng mga tao na kailangan niyang harapin para mabawing ospital, ay nagtungo muna si Zoe sa sementeryo para bisitahin ang puntod ni Ferdy at magpaalam na din. Alam niyang maiintindihan siya nito. Ang mga magulang na lang ang natitira sa kanya at kailangan pang atakihin ng papa niya para matauhan siya. Nalunod kasi siya sa lungkot nang mawala si Ferdy. Nasa loob na siya ng hotel ni Sandra sa Jensen, ang Empire. Magdadalawang taon pa lang ang gusaling iyon at yun ang unang beses na tumapak siya doon. Di maipagkakailan na mahal doon. Lumapit siya sa front desk para sabihin na may appointment siya kay Sandro Mendres. Habang umaakyat ang elevator papunta sa penthouse, nakaramdam si Zoe ng kaba. Isang napakalaking desisyon ang gagawin niya. Nandito na po tayo, ma'am. Sir Sanders waiting for you, sabi ng attendant. Lumabas siya ng elevator at naiwan ito. Malawak at maaliwalas ang penthouse, napapalibutan ng salamin. Mataas ang Empire at tanaw ni Zoe mula sa kinatatayuan ang malaking bahagi ng Jensen. Inilibot niyang tingin sa paligid at natagpuan ang isang malaking desk. May nakapatong na laptop doon. Nakarinig siya ng pagbukas ng pinto at nakita niya si Sandro. It was probably his bedroom door. Parang naglaho ang tapang na baon niya ngayong magkaharap na naman sila.
Good morning. I hope you don't mind what the cook has prepared. Luckily, I was able to meet with you on such short notice. Napatitig siya kay Sandro at gusto niyang ipilig ang ulo para palisin ang paghangang nadarama para dito. Napansin niya ang itinuro nitong mesa. May nakahanda ng pagkain doon. Dumiretso ito doon at pumesto na. Hindi siya natinag sa kinatatayuan. Sasabihin niya lang ang desisyon niya dito. Tapos na akong kumain, sabi niya. Napaka-importante yata ng sadya mo na napakaaga mong nag-breakfast. Pwede bang maupo ka man lang, Zoe? Ano ba talagang kailangan mo at hindi mo na lang sinabi sa telepono? Pinapahirapan siya ni Sandro. Gusto nitong manggaling sa kanyang lahat. Alam niyang may ideya na ito kung bakit niya ito sinadya dito. Bumuntong hininga siya para maibsan ang kabang nasa dibdib. Naupo siya sa silya sa tapat nito saka sinabing kailangan niya. Hindi ko alam kung seryoso ka sa sinabi mo noong gabi ng party. Pero nakabuo pa rin ako ng desisyon. If your offer still stands, I will marry you, Sandro. Tuparin mo ang pangako mo na ipapalik mong lahat ng shares ng ospital sa pamilya namin kapalit ng pagpapakasal ko sa'yo. Mangako ka rin na wala kang gagawin na labag sa loob ko sa mga panahon na kasal tayo. At sa oras na magsawa ka na at mawala na ang curiosity mo sa akin, ay pakakawalan mo na ako at hindi ka na muling magpapakita pa sa amin. Matatag na sabi niya. Don't worry, gagawin kong lahat para hindi ka malugi sa arrangement natin. Ang pera mo, let's not talk about money this early. Mataman siyang tinitigan ng binata. Walang ekspresyon ang gwapong mukha nito. Well, do you still want to marry me? Paano kung hindi ako magsawa sa'yo? Paano kung magustuhan kong ideya na mag-asawa tayo at ayaw na kitang palayain pa? Alam kong imposibleng mangyari yan. Bago ako nagpunta dito ay nagbasa ako ng mga articles tungkol sa'yo at nalaman kong ikaw ang tipo na hindi magpapatali sa kasal. Inalok mo lang ako dahil hindi mo ako makukuha sa ibang paraan. Hindi ka tatagal sa buhay may asawa, Sandro. At lalong-lalong kung ako ang magiging asawa mo. She sounded so sure and brave pero nangangatog ng mga tuhod ni Zoe sa ilalim ng mesa. We'll see, let's get married then. Dr. Zoe De Silva, he said as if closing a business deal. Napaigtad siya nang dumukwang ito at abutin ang kamay niya. Go home and pack your things. Wala na tayong dapat hintayin pa. We're going to meet a dear friend of mine for the wedding preparations. Ha? Saan tayo pupunta? Sa Sofia. Sa pagkakaalam niya, ang Sofia ay isa sa mga hotels na pag-aari ng binata. Tatawagan kong kaibigan kong piloto pagkaalis mo. Patuloy nito. Helicopter? Sunod-sunod ang naging pagkurap ni Zoe. Alam kong ayaw mo ng camera at ng atensyon ng media pero hindi simpleng kasal ang ibibigay ko sa'yo, Zoe. Isang beses lang ako magpapakasal. Might as well give you a perfect wedding with all the trimmings. Ayaw niyang bigyan ng ibang kahulugan ang sinabi ni Sandro na isang beses lang ito mag-aasawa. But my parents, mukhang ngayon pa lang ay umaatras ka na sa kasunduan na pinasok mo. No, pinal na ang desisyon ko. Wait for me here. Natatakot lang siya na baka bago pa magsawa sa kanya si Sandro ay mahulog ng loob niya sa lalaki. Alam niyang hindi magiging madali ang mga araw na magkasama sila. Samantalang nilalabanan niya ang pagkaakit niya dito. After an hour of travel ay narating nila ang Kalangaman Island. Biglaan ang desisyon niya at biglaan din ang ginawang paghahanda ni Sandro para sa kasal nila. Hindi niya inaasahan na oras lang ang bibilangin at matatali na siya sa lalaki. Nagpaalam lang si Zoe sa mama niya na may inaayos para mabawi nila ang ospital. Sinalubong sila ng lalaki na kilala na niya sa pangalan na Roman. Isang makahulugang tingin at ngiti ang ibinigay sa kanya nito bago ibinaling ang atensyon sa pakikipag-usap kay Sandro. Nang nasa loob na sila ng hotel ay kakaibang inis ang nararamdaman ni Zoe nang magiliw na salubungin si Sandro ng isang sopistikadang babae. May kutob siyang itong dear friend na binanggit ng lalaki. Nakumpirma niya yon nang mahigpit nitong yakapin ng binata at humalik pa sa pisngi ng huli para bang hindi nito nakita na hawak ng nobyo niya ang kamay niya. Zoe, meet Margot Banzuelo. She's one of the country's best wedding coordinators. Tumatak sa mga taong mga kasal na inorganize niya. Grabe ka naman makapag-describe sa akin, Sans. Nakangiting sabi ni Margot. At may sans pa tong nalalaman, feeling close. Zoe para kang nagsiselos na girlfriend. Sa isip-isip niya. Hindi niya alam kung bakit parang gusto niyang ihagis palabas ng hotel
ang wedding coordinator na ito. Gustong-gusto niyang sabihin kay Sandro na siya nang bahala sa kanilang kasal, pero nagpigil siya. Inilahad niya ang palad. "Pleased to meet you, Miss Banzuelo. Mabuti at isang magaling na coordinator ang napili ng fiancé ko." She emphasized the word fiancé. Hindi napansin ni Zoe ang pakikipagpalitan ni Margot ng makahulugang tingin kay Roman. Tinanggap ng babaeng pakikipagkamay niya at nahihiya siya dahil wala siyang maramdamang kalyo sa kamay nito, di tulad ng sa kanya. Sa poolside piniling i-discuss ni Margot ang mga ideya. Panay lang ang tango ni Sandro dito. Sa unang pagkakataon ay gusto niyang ma-insecure sa kabaraw niya dahil elegante ito. At siya, 3 taon siyang nagluksa. Aminado siyang napabayaan niyang sarili. Hindi niya alam kung bakit may nakapasyang pagsisisi sa loob niya. "Zoe, alin ditong gusto mo?" tanong sa kanya ni Sandro. Sa wakas ay napansin din siya nito. Para kasing si Margot lang ang kasama nito mula nang dumating sila sa Sofia. "Ito ang pinakagusto ko," sabat ni Margot. "Ang beach wedding package ang tinutukoy." Iyon din ang dream wedding ni Zoe. Sa katunayan, ganoon ang plano nila ni Ferdy. Sa di malamang kadahilanan ay nawala ng apil sa kanya ang puting buhangin at tunog ng alon sa dalampasigan habang nakikipagpalitan ng vows. Nagpalipat-lipat ang tingin niya kina Sandro at Margot na naghihintay ng sagot niya. "Wala akong gusto dyan. Hindi ko gusto ang beach. Ayoko rin ng garden wedding dahil common na yan. Higit sa lahat ay ayoko ng poolside wedding dahil parang hindi natural." Hindi nagsalita si Sandro. Nagsalubong ang mga kilay nito. "What do you suggest then?" tanong ni Margot. "Ask him," sabi niya na inunguso si Sandro. Wala siyang gana na makipag-usap sa dalaga. "I want something unique, something natural, something mysterious, something that I can call mine," sabi ni Sandro na nakatingin sa kanya. Unique, natural, mysterious, yours?" Patango-tangong ulit ni Margot. May naaaliw ng ngiti sa mga labi. Nanunodyo ang mga mata nito nang mapasulyap sa kanya. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. "What about you, Zoe?" Mukhang hindi siya tatantanan ni Margot. "I want something like that too." Tumayo siya bago pa man makapagsalita ang dalawa. "Excuse me, I need to use the restroom." She hated the idea of leaving Sandro alone with Margot. Pero may pakiramdam siya na malapit na niyang ipahiya ang sarili pag hindi pa siya umalis doon. Sa bawat pagkakataon na nagmi-meet silang tatlo para sa paghahanda sa kanilang kasal, lalong lumalala ang inis na nararamdaman ni Zoe para kay Margot. Palaging ito at si Sandro ang magkausap at halos magkadikit at parang tagapakinig lang siya. Hindi niya maipaliwanag ang nadaramang pagkairita sa wedding coordinator. Regular niyang tinatawagan ang kanyang mama to check on her father. Maganda naman daw ang progress ng kalusugan ng kanyang papa. Lalo pa nang nalaman nito na mababawi nilang ospital. Lumabas siya ng silid matapos ang pag-uusap nila ng ina ng hapong iyon at napatako ang mga mata niya sa papalubog na araw. Naengganyo siyang lumabas at maglakad-lakad sa dalampasigan. Para siyang nasa paraiso. Iilan lamang ang nakakasalubong niya. Serenity, yun ang hatid ng sunset sa kanya. For 3 years na nalunod siya sa depresyon, natagpuan ni Zoe ang sarili na muling nakangiti. Napapansin na niyang muli ang kulay ng paligid. Hindi niya alam na may positibo palang idudulot ang panibagong pagsubok sa buhay niya. Wala siyang balak maligo sa dagat pero naiengganyo ang asul na tubig, kaya kahit hindi nakadamit panligo'y lumusong siya. Para siyang bata na noon lang nakakita ng beach. Nang magsawa siya, saka lang niya na malayang dumidilim na. Aahon na dapat siya nang manigas ang isang binti niya. Naramdaman na lang niya ang katawan na tinatangay ng alon hanggang sa tuluyang lumubog siya sa tubig. Parang pelikula na nagbalik sa kanya ang magagandang alaala ng buhay niya. That was when Zoe realized na gusto pa niyang mabuhay. Pero imposible na yata yon. Bago pa siya panawan ng ulirat ay naramdaman niyang may matipunong braso na pumaikot sa bewang niya. "She's fine. Pagpahingahin mo lang muna siya." I suggest din na wag siya agad magkikikilos at baka mahilo siya. Narinig niyang sabi ng di pamilyar na boses ng isang lalaki. "Thank you pare, maaasahan ka talaga." Boses ni Sandro iyon. Nang marinig ni Zoe ang papalayong yabag ng mga paa, ay dahan-dahang iminulat niyang mga mata. Napagtanto niyang mali ang akala niyang nag-iisa na lang siya sa silid dahil nakatunghay sa kanya si Sandro.
Hindi niya magawang salubungin ang mga mata nito. "How are you feeling? May masakit ba sa'yo? Nahihilo ka ba?" Sunod-sunod na tanong ng binata. Akala niya ay katapusan na niya. Pero ngayon nakaharap niya si Sandro ay sigurado siyang buhay pa siya. "I'm fine." Mabilis na pinakaramdaman niya ang sarili. Hindi na ang damit na suot niya kanina ang suot niya. Nakarobe na lang siya ngayon. "Huwag kang mag-alala, si Marco ang nagbihis sa'yo." Sabi pa nito na para bang nabasa ang tanong sa isipan niya. "Sigurado kang okay ka lang?" "Sandro, kung nagmamay-ari sa katawan ko, kaya sigurado akong walang problema. Isa pa, doktor ako kaya alam ko. Pwede mo na akong iwan." Pag-iwas ni Zoe sa komprontasyon. Napalis ang pag-aalala sa mukha ni Sandro. "No, I won't. Hindi ko gagawin yun hanggat hindi ko nalalaman kung anong pumasok sa utak mo para gawin ang ganun." Dumagundong ang boses nito. Kumakalat sa buong kwarto ang otoridad nito. Hindi niya magawang magsalita at ipagtanggol ang sarili. Siguro nga ay may karapatan itong magalit dahil naabala ito. "What was that all about? Kung hindi kita nakita, malamang malamig na bangkay ka na ngayon. Ganyan ka na ba kagalit sa "Pinulikat ako," sabi ni Zoe. Nakagat ang labi. "Kaya muntik na ako malunod." "Pinulikat? Pinulikat ka?" Kung di lang siguro siya kinakabahan dahil silang dalawa lang ni Sandro sa silid, ay natawa siya sa itsura nito. Akala yata nito ay nagtangka siyang magpakamatay. "Oo, ngayon masaya ka na alam mo ang dahilan kung bakit ako lumubog sa tubig kanina. Pasensya na kung naputo lang pagde-date ninyo ni Marco. Hindi ko kasi sinasadyang maabala ka." Bumangon siya at biglang nakaramdam ng pagkahilo. Mukhang nahalata iyon ni Sandro at maagap siyang inalalayan nito. Nagsimula na namang bumilis ang pintig ng puso niya. Then their gazes met. Parang may sariling isip ang mga mata nila na nag-usap sa nararamdaman ng isa't isa. Hindi pa man niya naaanalisa kung bakit ganoon ang pagtugon ng puso niya. Sa pagkakalapit nila ay niyakap na siya ng binata ng mahigpit. Parang gusto nang kumawala ngayon ang puso ni Zoe mula sa kanyang dibdib. "Silly doctor," bulong ni Sandro. Hindi siya gumanti ng yakap at nanatiling tahimik. Parang mabilis na roller coaster ride ang lahat. At hanggang ngayon ay nalilito pa rin siya sa nararamdaman niya pag nasa malapit ang lalaki. Nangako siya sa puntod ni Ferdy na ito lang ang iibigin kahit na ano pang mangyari. Mahihirapan yata siyang panindigan ang pangakong iyon lalo pa at natuto na naman siyang mabuhay dahil kay Sandro. "2 beses pa lang kitang nakitang nag-alala ng ganon," ani Roman. "The first one was when we rushed Sofia to the hospital 5 years ago at ngayon." Sa halip na sagutin ng abogado ay dumiretso si Sandro sa likod ng kanyang desk at nahahapong naupo. Sumandal siya at pumikit para ipahinga ang sarili sa samot-saring emosyon na napukaw ni Zoe sa kanya. "Kahit pa i-deny, I'm in love. I'm in love with her pare," sabi niya. At nang imulat niya ay wala siyang makitang pagkagulat sa mukha ng kaibigan. "Alam ko nang mangyayari to. Akala ko'y curiosity lang ang nararamdaman ko, attraction, awa. Pero parang gumuha ang mundo ko kanina nang makita kong nalulunod siya at akala ko mawawala na siya sa akin. At nang karga ko siya kanina ay parang nagbalik ang kakaibang takot na nararamdaman ko nang hawak ko ang kamay ni Sofia nung iwan niya ako." "Ano ngayon ang gagawin mo?" "Hindi ko alam. Nangako ko sa puntod ni Sofia na ipaghihiganti ko siya." Naihalamos niya ang palad sa mukha. Pero hindi ko yata kayang makita na masaktan pa si Zoe. May inabot na envelope si Roman sa kanya. "My early birthday gift to you. Make use of this to sort things out between you." Dumistansya ka muna kay Margot dahil hindi naman magsalita si Zoe ay parang gusto niyang sabunutan si Margot pag nakikita niya kayong nag-uusap. "Ikaw tong nagsiselos eh." Panunodyo niya sa kaibigan. Nagsalubong lang ang kilay nito sa sinabi niya. "Kunwari ka pa, ayaw mo lang na nilalapitan ko si Margot." Umiling lang ito sa kanya. "Anyway, invitation yan sa isang charity event. Ibinigay sa akin ni Margot." "Ligawan mo na kasi. Malakas ang tama nun sa'yo," hirit pa niya. "Marunong akong dumiskarte ng akin. Ikaw ang nangangailangan ng instruction dahil simpleng marriage proposal binabalahura mo. Isama mo si Zoe dyan." Tinapik siya ni Roman sa balikat. Nang siya na lang ang naiwan sa opisina, ay binuksan niya ang invitation. "Live, Love, Hope Charity Outing, Kalanggaman Island." Parang may automatic play button ang kanyang utak dahil hindi niya matanggal sa isipan
ang mahigpit na yakap na ibinigay ni Sandro sa kanya. It was just a hug at kung iisipin ay mas dapat naguluhin ang isipan niya ng halik na ninakaw nito sa kanya. Pero may kung ano sa yakap nito na hindi niya makalimutan. Matapos umiba ng ayos sa higaan ay nagpa siya si Zoe na bumangon na lang. Pinatungan lang niya ng robe ang pantulog. Isang malaking suite na may 2 kwarto na konektado na nagsisilbing receiving area ang inuokupa nila ni Sandro. Madilim na sa sala nang dumaan siya kaya naisip niyang tulog na sigurong lalaki. Dinala siya ng kanyang mga paa sa dalampasigan. Dahil malalim ng gabi ay wala nang gaanong tao sa paligid. Pilit niyang kinakapa ang sakit na nararamdaman niya. Tuwing napapag-isa siya pero hindi na yun malinaw. Hindi niya alam kung kailan natutong makalimot ang puso niya. Ang alam lang niya ay napakabilis ng mga pangyayari. Malinaw na nagbalik na sa kanya ang mga tagpo na kasama niya si Sandro. Habang naiisip iyon ay hindi niya mapigilan ang mapangiti. This must stop. Pinalis niya ang mga alaala nila. Matapos ng ilang sandali na pagtitig sa kawalan ay nagpa siyang bumalik na sa hotel. Pagpihit niya ay nakatayo ilang lipa mula sa kinatatayuan niya si Sandro, wearing a pair of pajamas, at mukhang kanina pa ito naroon. Zoe, sinungaling ka kung itatanggi mo pa rin ang kakaibang nararamdaman mo para kay Sandro. Her hand automatically moved up to her chest, para na namang sumasali sa karerang puso niya. Hindi ka rin makatulog? Tanong nito. Umiling lang siya. Mabilis na iniwas niya ang paningin dito. Itinaas ng binatang hawak na bote ng alak. Nahagip ng mga mata niya ang kilos at napatingin siya dito. Sa isang kamay nito ay may 2 wine glass. Pampatulog. May maliit na boses sa isipan niya ang nagsasabi na tangkihan ito. Pero nanaig ang kagustuhan niyang makasama ito. Para silang mga campers na naupo sa buhanginan. Kahit na may halos isang talampakan na distansya, sa pagitan nila ay nakaramdam si Zoe ng tensyon sa dibdib niya. Nilalaro-laro ng isang paa nitong isang maliit na shell. Nung akala ko na nagpakamatay ka, ang daming pumasok sa isip ko. Kahit ang pinakamaliit na nilalang, kahit ang pinakamabagal ay gustong mabuhay, ikaw pa kaya na tao? I was so angry. Umpisa nito. Ang ibig kong sabihin ay hindi ko sinasadyang isipin na nagtangka kang magpakamatay. Kanina lang kasi parang naitakip ni Sandro ang isang kamay sa mukha. I'm sorry. Thank you. Sabay silang nagsalita. Ikaw muna, hindi na uso ang ladies first ngayon dahil may gender equality na. Inabot nito sa kanya ang kupitan ng alak. I'm sorry. Yun, nasabi ko rin. I'm sorry if I overreacted earlier. Akala ko kasi literal na nilunod mo ang sarili mo sa kalungkutan. Pasimple niyang sinulyapan ng katabi. Nakatingin ito sa karagatang itinago na ng kadiliman dahil walang buwan sa langit ng gabing iyon. Tumingin siya sa unahan bago magsalita. Thank you for rescuing me. Sumimsim siya ng alak na isinali nito sa basong hawak niya. 3 taon kong tiniis na mamuhay sa kalungkutan at sa loob ng panahong yon ay hindi sumagi sa isipan ko kahit isang beses man lang na wakasan ang sarili kong buhay. Naisip ko nga na maybe I am cursed. You're strong. Stronger than most people think. Pero hindi pala ako ganun katapang. Kanina habang lumulubog na ako sa tubig ay nagbalik lahat ng magagandang alaala ng buhay ko. Mga alaalang kinalimutan ko sa loob ng 3 taon. I've been a coward for 3 years. Hindi ka duwag dahil hindi mo tinakasan ng sakit. Ewan kung imahinasyon lang ni Zoe ang paghanga sa boses nito, ang pangunawa. Tumikhim ang binata nang di siya umimik. May kilala akong tao, katulad mo'y iniwan din siya ng lalaking mahal niya. Ang kaibahan niyo lang, hindi namatay ang mahal niya kundi binalikan ng pamilya nito. Dahil sa hinanakit sinira ng babaeng iyon ang buhay niya. Ginawa niyang tubig ang alak sa pag-asang makakatulong iyon para makalimot siya. Nang hindi yun umubra, nagpakamatay siya. She seems very important to you. She is. She was. Mas maswerte ka kaysa sa kanya. Siguro nga. Naisip ko ang 3 taon ng buhay ko na sinayang ko, living like a zombie. I suddenly wanted to live pero ang tanong ay paano? You can start living now. You deserve to be happy. I want to see your lovely face smiling and your kind eyes glowing in happiness. Napatingin siya kay Sandro at hindi nakatakas sa kanya ang butil ng luha na nasa sulok ng mata nito. Hindi niya napigilan na damahin ang gwapong mukha ng lalaki.
May pakiramdam siyang nawalan din ito ng minamahal. Babawiin na sana ni Zoe ang kanyang kamay pero hawak na nito iyon ng mahigpit. Not yet. Noon ko pa gustong maramdaman to. Nang makita kitang umiiyak sa Hong Kong, gusto kong halikan ang bawat butil ng luha mo. Sabi nito sa mahinang boses pero malinaw sa kanyang mga salitang binitawan nito. Hindi siya kumilos nang dahan-dahan lumapit ang mukha nito sa mukha niya. Kusang napapikit ang mga mata niya nang maglapat muli ang kanilang mga labi. Those were the same ruthless lips that kissed her nights ago pero iba ang dala ng labing yun ngayon. Comfort, security, at love? Nabitawan niyang hawak na baso. Ang mga pisig niya ay kusang pumaikot sa leeg ng binata. Nagsimula siyang rumesponde sa halik nito. Naramdaman niyang binuhat siya ni Sandro. Wala na siyang pakialam. Handa na siyang ipaubaya ang sarili sa kakaibang pangangailangang nabuhay sa pagkatao niya. Where are we going? She asked. Hindi iyon ang daan papalik sa hotel. I am taking you to a special place, bulong nito. Isiniksik na lang ni Zoe ang mukha sa malapad na dibdib ni Sandro. Sa isang cabin sila tumuloy. Ibinaba siya nito sa ibabaw ng kama. Hinawakan nito ang pisi niya. Mahal kita, Zoe. I want to make love to you now. You want to make love to me? That's different. You don't love me. Naaawa ka lang sa akin. Hindi nag-iisip, nasabi niya. Hindi ikaw ang tipo ng babae na kakaawaan lang. I love. Hindi na nito nagawang tapusin ang sinasabi dahil hinila na niya ito at sinelyuhan ng halik ang bibig nito. Pakiramdam niya ay kaya niyang gawin ang lahat sa ngayon dahil walang mapagsidlang ang kakaibang tuwa na nararamdaman ng puso niya. Sinubukan niyang iparating dito ang kaalaman niya sa paghalik at tila nanunuksong na natili itong parang tuod. Titigil na sana siya sa ginagawang paghalik dito nang lumipat sa batok niya ang isang kamay nito at ang isa pa'y humapit sa katawan niya papalapit sa katawan nito. The next moment, she found him lying on top of her. We can still stop if you want, humihingal na sabi ng binata nang tumigil sa paghalik sa kanya. Sa halip na magsalita'y kinabig niya si Sandro para halikan. He took that as her answer. Maingat pero siguradong mga sumunod na kilos nito. When he took her ay sinubukan niyang itago ang kirot na nararamdaman. She wanted to make him believe that she was an expert in bed like him. Pero nabigo siya. Iniisip niyang pagtatawanan siya nito pero masuyo siya nitong niyakap. Mas naging maingat ito sa pagkilos sa ibabaw niya hanggang sa tuluyang nawala ang sakit sa kanyang nararamdaman at sabay nilang narating ang sukdulan. Nang mahiga sa tabi niya si Sandro ay pinikit niya ang mga mata at nagpanggap na tulog. Naramdaman niya ang pagdampi ng labi nito sa sulok ng kanyang bibig. Makalipas ang ilang sandali, napantay ang paghinga nito at di ito kumikilos ay iminulat ni Zoe ang mga mata para lamang mamilog ang mga iyon nang makitang nakatitig sa kanya si Sandro. My lovely doctor, you're blushing, he teased habang nakatitig sa mukha nito. Isang bagay ang nakumpirma niya. I love this man at labis ang ginawa niyang pagpipigil para lang hindi maisatinig iyon. Parang bago ang lahat sa kanya, ang tumawang makipag-usap sa ibang tao nang walang pag-aalinlangan, ang mapangiti sa mga pagkakataong napapalingon siya kay Sandro, nang walang guilt na nararamdaman. May mga kumukuha ng litrato nila. Nang banggitin ng binata sa kanya ang tungkol sa charity event ay pumayag agad siya. Hindi naman siya nagsisi na sumama siya dito. May sharing, gift giving at hunt for happiness. Parang magpapamilya ang turingan ng mga dumalo. Marami sa mga nakausap ni Zoe ang nawalan din ng minamahal, iniwan at hiniwalayan. Sa maraming pagkakataon ay tagapakinig lamang siya at bawat kwentong naririnig ni Zoe ay nagpapagaan lalo ng loob niya. She was not alone. Hindi lang siyang nasaktan kaya wala siyang karapatang umakto na parang siya na ang pinakakawawang babae sa buong mundo. Nang magdadapit hapon na ay naghanda ng mga dumalo para umalis. Bakit ka nakangiti ng ganyan? Tanong niya kay Sandro nang hindi pa rin napapalis sa mukha nito ang ngiti. Nakakahawa kasi ngiti mo, sabi nito. Totoo ba yan o binobola mo lang ako? Seryoso ako, ang ganda ng ngiti mo. Mas tumingkad ang ganda mo simula nung mas madalas ka nang umingiti. Ipinakita sa kanya ng binata ang mga kuha nitong litrato niya. She was smiling in the pictures.
Kaya pala hindi ka nakipag-usap sa mga participants kanina. May iba kang pinagkakaabalahan. Kinuha niya ang kamera mula sa pinata at tiningnan ang mga kuha nito. I promise I'll never make you cry. Hinaplos nito ang pisngi niya. Sandro, hindi ko makakalimutan ang ngiti mo. Bulong nito bago ibinaba ang kamay para kabigin siya. Wala siyang naramdamang pagkaasiwa sa ginawa nito. Sa halip pakiramdam ni Zoe, ligtas siya. Hindi sila nag-usap tungkol sa namagitan sa kanila pero kontentong dalaga sa kung anong meron sila ngayon. At sinabi ni Sandro na mahal siya nito, hindi ba? Hindi siya nito basta lang iiwan. Nang humarap sila sa dalampasigan ay papalubog na ang haring araw. Thank you. Walang mapagsidlan ng tuwa sa puso niya. Ilang sandali pa ay kusang kumawala siya sa pagkakayapos ng binata. Mabilis niyang tinanggal ang kwintas sa suot. Bagay na dapat noon pa niya ginawa. What is it? Tanong ni Sandro. Itinaas niya ang kwintas sa pagitan nila. Nakasapit doon ang engagement ring niya. Isang pangako na pinanghawakan ko. Zoe, you don't have to do this. Dapat ay noon ko pa pinalaya si Ferdy at ang sarili ko. Sabi niya at pagkatapos ay itinapo na sa dagat ang kwintas kasama ang singsing na pendant. Goodbye, Ferdy. Sa ngayon ay handa na siyang magsimula ng mga bagong alaala. Sabi nga ng mga nakausap niya, dapat na siyang mag-move on. Matagal na dapat niya yung ginawa. Nang ibaling niya ang tingin kay Sandro, ay wala nang ngiti nito. Blanco ang ekspresyon ng mukha nito. Gustong magsalita ni Sandro pero kasamang inanod ng kwintas ng dalaga ang kanyang tapang. Akala niya ay madali lang ang lahat pero hindi pala. Ngayon ay natatakot siyang baka hindi niya mapanindigan ang lahat. Baka hindi niya matupad ang pangako kay Zoe na hindi ito paluluhain. Paano kung siya rin ang bumura sa masayang ngiti na ibinalik niya sa magandang mukha nito? Pinanood niyang tumakbo si Zoe sa dalampasigan at nagtampisaw sa tubig. She looked so carefree. Malayo sa babaeng nakita niya sa Hong Kong. Ma, I'm so sorry. Mahal ko po ang anak ng taong nanakit sa inyo. Nang lumingon si Zoe sa kanya ay isang matamis na ngiti ang nakapaskil sa labi nito. Mabilis na nakunan niya ito ng litrato. Nagtagumpay ka na sa misyon mo, Sandro. Hindi na niya makita ang sarili na naghihintay sa altar. Wala siyang karapatang paabutin doon ang relasyon nila dahil baka masaktan lamang muli si Zoe pag nalaman nito ang totoo. Kaya habang maaga pa ay gagawa na siya ng paraan. Dahil sa galit ay nabulag siya sandali. He wanted to ruin Mariano, even though he loved the things he cherished. Nang makilala niyang dalagay nagbagong lahat. Para siyang bangka na sandaling nadala ng alon pero nang maglaon ay nagawang umayos ng takbo. Kumakaway si Zoe sa kanya. Gumanti lang siya ng kaway at sinenyasan nitong tumingin sa kamera. Tonight he would make her feel how important she was to him. Pagkatapos ay magsisimula na siyang mag-move on. Simpleng dinner lang ang gagawin nila pero hindi siya magkandaduto sa pag-aayos sa sarili. Gusto niyang maging maganda sa harapan ni Sandro. It was like being on a first date again. Isang puting tube dress ang pinili ni Zoe na pinaresan niya ng pulang stilettos. Kanina pa siya nakatitig sa refleksyon niya sa full-length mirror pero hindi pa din siya makontento. Nagre-retouch siya ng lipstick nang makarinig ng sunod-sunod na katok sa pinto. Si Sandro ang napagbuksan niya at otomatikong gumuhit ang isang ngiti sa kanyang mga labi. He was so handsome in his black long sleeve and gray slacks. Isang humahangang tingin ang ibinigay nito sa kanya, melting her heart again. Shall we? Tumango siya. Umaikot ang kamay nito sa kanyang baywang nang naglalakad na sila sa pasilyo sa labas ng kanilang suite. Sumakay sila ng elevator. Akala ko maghahapunan tayo. Sa baba ang restaurant, hindi ba? Magdi-dinner tayo na special place. Tinaasan niya ito ng kilay. Hindi ang special place na iniisip mong pupuntahan natin. Naaaliw na sagot nito. She rolled her eyes at him. Bumukas ang elevator sa isang malawak na silid na may dim lighting. Nang lumabas sila at maglakad ay tumambat kay Zoe ang puting rose petals na nakakalat sa sahig. Ano to? A surprise for a lovely lady. Nakaalalay ito sa siko niya. Iginiya siya nito sa isang mesa na nakaset up malapit sa glass windows na nagbibigay ng magandang view ng karagatan. Nagdasal muna sila bago kumain. Nagsimula na siyang sumubo pero nanatiling nakatitig lang si Sandro sa kanya. May dumi ba ako sa mukha? Ibinaba niyang hawak na kubyertos.
Bakit kanina ka pa nakatingin? Naisip ko lang, paano kung hindi tayo nagkita sa Hong Kong? Paano kung hindi ko binili ang ospital ninyo? Kasama kaya kita ngayon? Kung hindi na ospital si Papa, baka nasa Cebu pa rin ako ngayon. Nagre-report sa consultant ko at nag-a-admit ng mga makukulit na bata. I'm sorry about hindi itinuloy ni Sandro ang sasabihin. Don't be, nakapag-isip na rin ako. In a way, blessing in disguise ang pagkakasakit ni Papa. Nagising ako na hindi tamang tinitiis ko sila at silang sinisisi ko sa pagkamatay ni Ferdy. May kasalanan ako sa nangyari. Kung hindi ikaw, may ibang tao marahil na nakabili sa ospital at baka wala na talagang pag-asa na mapapasa amin pa ulit iyon. Alam kong napabayaan din ni Papang pagpapatakbo doon kaya nangyari yon. Hindi mo naman intensyon na saktan ng pamilya ko, hindi ba? Hindi na ito nagkomento pa. Pagkatapos kumain ay sinamahan siya ng binata sa silid niya at nag-usap sila tungkol sa propesyon niya. Marami din siyang nalaman tungkol dito. Maya-maya ay kinuha ni Sandro ang cellphone nito at nagpatugtog. Hindi ko nagawang makipagsayaw-sayaw sa welcome party para sa akin. May I have this dance, Zoe? Sure, tinanggap niya ang nakalahad nitong kamay. Ipinatong ng binatang mga kamay niya sa balikat nito at hinawakan siya sa baywang. Kung yelo lang ako, malamang natunaw na ako. Sabi niya nang patuloy lang ito sa pagtitig sa mukha niya. Kung yelo ka, ikaw na sigurong pinakamahal na yelo na mabibili sa tindahan. Balik nito. Nang matapos ang musika, akala niya ay magpapaalam na ito para magpahinga sa sarili nitong silid. Pero hindi pa pala tapos ang sorpresa nito sa kanya. Ano na naman tong pakulo mo? Pumayag siya nang magpaalam si Sandro na lalagyan siya ng piring. Just wait, malapit na tayo. Inilalayan siya nito habang naglalakad sila. Nang tanggalin ni Sandro ang piring sa mga mata niya, ay nasa loob na siya ng silid nito sa kanilang suite. Tumambad sa kanya ang ilang larawan niya na nakasabit sa dingding. Iba't iba ang laki niyon, iba't ibang anggulo. Pero sa lahat ng yon, kapansin-pansin ang makinang niyang ngiti. This picture, kanina ko lang kinuha yan. Habi ko ang photography. Sabi mo nga, tinignan niya ito upang tahimik na ipaabot ang kanyang pasasalamat. Napaluha siya sa saya nang mapatingin muli sa larawan. Nagbalik na ang ngiti niya. Akala niya ay hindi na siya magiging masaya pang muli kahit kailan. Gusto kong araw-araw kang nakangiti, Zoe. Napapikit siya nang ma-realize na si Sandro ang pangunahing dahilan kung bakit siya nakangiti ngayon. Nang imulat niya ang mga matay katabi na niya ang binata na kanina'y nasa likuran niya. Halos gahibla na lamang ang layo ng mukha nito sa kanya. The last time I saw you crying, I ended up kissing you because I was jealous. This time you should know it's more than mere jealousy. In a moment, Sandro was kissing her passionately. Parang may hinahanap ito sa halik na yon at sinubukan niyang tugunan ang pangangailangan nito. Sinubukan niyang iparating dito sa pamamagitan ng halik at yakap ang pasasalamat at pagmamahal na nararamdaman niya para rito. Nangunyapit ang kanyang mga kamay sa leeg ng binata. Hinapit nito ang katawan niya. He led her to the bed and she found herself under Sandro's masculine body. Her hands moved as if they had a mind of their own. He cupped her breast and she could feel his hardness on her stomach. His mouth was on hers. Nadinig niya ang pag-ungol nito. Tumigil ito sa paghalik sa kanya at ikinulong ang mukha niya sa mga palad nito. Tinitigan niya si Sandro na para bang iyon ang huling pagkakataon na magagawa nito iyon. We need to stop. Bakit? Nalilitong tanong niya. They both wanted each other. Don't make it difficult for me, Zoe, he said. Ipinaibabaw siya nito. Am I? Tukso niya. Mukhang kayang-kaya mo naman akong tanggihan. Kunwa'y nagtatampong sabi niya. Kumilos siya para maghubad ng pang-itaas nito. Wala siyang pakialam kung saan yun bumagsak. Pinadaan niya ang mga daliri sa hubad na dibdib ng lalaki. Sinundan ng mga labi niya ang dulo ng kanyang mga daliri. Ipinaloob niya ang dulo ng isang dibdib nito sa kanyang bibig. Napaungol ito at mabilis siyang ipinailalim sa matipuno nitong katawan. Damang-dama niya ang bilis ng tibok ng kanilang mga dibdib. Hindi alam ni Zoe kung puso nito o sa kanya ang naririnig niya. Magkatulong silang nag-alis ng kanilang mga suot. Nanginginig ang mga kamay niya habang hinuhubad ang pantalon nito. Ibinaon nito ang mukha sa kanyang dibdib. Pinaglaro ang bibig sa isang umbok ng minamasaheng kabila. Iniangat nito ang tingin sa kanya.
You don't know how much I want you, honey, Sandro whispered. For years akala ko wala nang darating na tulad mo. Ako rin akala ko hindi ko na magagawang mabuhay ulit. But you came into my life, sagot niya. His hand moved between her legs. She paused beneath his touch. Napakapit siya sa mga balikat nito. Hindi niya napigilan ang sarili. Naiarko niya ang kanyang likod mula sa kama. Sinapo nito ang kanyang pangupo. Ipinosisyon nito ang sarili at muling hinagip ang mga mata niya. Tumigil ito at hinintay na makapag-focus siya mula sa sensasyong nadarama. Kitang-kita niyang pangangailangan ng mga mata ng katipan. Please, I need you, she whimpered. He thrust feeling her with his length. Nagpatuloy ito sa pag-ulos sa kanya hanggang sa habol na nila pareho ang kanilang hininga. Hinanap nitong muli ang mga labi niya at mapusok siyang hinalikan. Damang-dama niya ang mainit nitong dibdib sa ibabaw ng sa kanya. You're so tight. Binago ni Sandro ang anggulo ng pagdiin sa kanyang kaibuturan. Hindi niya namalayang sumasabay na rin pala siya sa pag-indayog ng mga balakang nito. Napasinghap siya nang muli nitong idiin ang mga daliri sa pagitan ng mga hita niya. Naipalipot niya ang mga binti sa mga hita nito samantalang nakayakap sa likod ng lalaki ang isa niyang braso. Zoe, he moaned. Nagumpisang manginig ang katawan niya. Nang mas mabilis pa ang paggalaw ni Sandro sa ibabaw niya, napasigaw siya nang maabot niya ang sukdulan at naramdaman niya ang init nito sa loob niya. Naririnig ni Sandro ang mahinang paghilik ni Zoe habang nakahilig ito sa dibdib niya. Para itong batang nahimbing. Pinagsawa niya ang kanyang mga mata sa magandang mukha nito. Hindi niya ito makakalimutan. Sana'y hindi magbago ang ngiti nito kahit wala na siya. Sana'y hindi ito gaanong masaktan kapag nalaman na nitong totoo o ang dati niyang motibo. Dahan-dahan siyang umalis sa kama. Nagpihis at hinagip ang kanyang cellphone. Nalaman niya mula sa update ni Roman na nakarecover na si Mariano de Silva. Nakalabas na ito ng ospital at pinasigla ng balita mula sa anak nito na hindi na nanganganib ang ospital. Kung alam lang nito ang isinakripisyo ni Zoe para lang mabawi ang ospital na mahal nito. Pag naiisip niya yun ay gusto niyang magalit kay Mariano. Sumbatan ito sa lahat ng iniisip niyang kasalanan nito sa kanya. Pero kung hindi iyon ginawa ni Zoe, may pag-asa kayang magkalapit sila ng dalaga. Isa pa mahal nito ang ama. Siguro panahon na para unawain niyang magulong damdamin na iyon. Ang emosyon na pinaniniwalaan niyang tumapos sa buhay ni Sofia na labis ding nagmahal kay Mariano. One of these days, pagganap na itong magaling, kakausapin niya ang matanda, alang-alang kay Sofia, ang babae na kinilala niyang ina. Anak siya sa pagkabinata ng yumaong ama na si Alejandro Mendres. Hindi niya nakilala ang tunay na ina pero minahal siyang labis at titinuring na tunay na anak ni Sofia. Ang alam niya, dati niya itong tagapag-alaga na pinakasalan ng papa niya. Nang mamatay ang kanyang ama, pinaibig ni Mariano si Sofia. Nagkakalabuan noon ito at ang asawa. Nasa ibang bansa si Sandro noon at nag-aaral. Huli na nang malaman niya ang tungkol sa affair ng dalawa at ang pangiiwan dito ni Mariano. Ang best friend ng Mama Sofia niyang nagkwento ng lahat sa kanya. Pero nang dumating si Zoe sa buhay niya, nauunawaan na ni Sandro kung bakit parang gusto niyang kalimutan ng lahat ng plano niyang paghihiganti, alang-alang sa babaeng iniibig niya, si Zoe. Nakahanda ng mga gamit niya sa cabin. Doon na lamang siya maglalagi hanggang sa pag-alis niya bukas ng maagang maaga. He took one last shot of her using his phone camera. Isa-isa niyang maingat na kinuha ang mga larawan nito sa dingding para paunin ang mga yon. Bago siya tuluyang umalis ay hinalikan niya ang dalaga sa noo. Sana lang ay mapatawad siya nito. Tama na ang ilang linggo na naging parte siya ng buhay nito. Ang buong akala niya noon ay makasarili siya, na si Sofia lang ang babae na kaya niyang pahalagahan. Nagawa nga siyang iwan ng sarili niyang ina, hindi ba? At ang mga babaeng nakilala niya. Pero kay Zoe, handa niyang kalimutan ang sarili. Kahit ang babaeng nag-aruga at nagpalaki sa kanya, pati ang milyon-milyong investment na ilang taon niyang pinaghirapan, ay handa siyang isuko para sumaya ito. Magaan ang pakiramdam na bumangon si Zoe ng araw na yon. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi nang maalalang nagdaang gabi. Nakatulog siya sa mahigpit na yakap ni Sandro. Lumamlam ang kanyang mga mata nang makitang
wala sa tabi niyang pinata. Bumangon siya at inilipot ang tingin sa buong silid. Wala na ang mga pinagbihisan nito nang nagdaang gabi. Wala na pati ang mga larawan niyang kuha nito. Napuno ng hindi magandang pakiramdam ang kanyang dibdib. Nang tumawag siya sa reception ay hindi na niya kinailangang magtanong. Nang mag-register ang room number niya sa caller ID ng hotel ay in-inform siya ng staff na nag-check out na ang kasama niya sa suite. Pero bayad iyon hanggang sa gusto niyang magstay. Hinagilap niya ang cellphone at sinubukang tawagan ang numero ni Sandro. Pero hindi niya ito makontak. Ang sabi ng front desk may iniwan daw na sulat para sa kanya, si Mr. Mendres. Nang makapag-ipon siya ng sapat na lakas, ay bumaba si Zoe para kunin ang sulat. Umaasa siya na may importanteng meeting lang si Sandro, kaya hindi na ito nagawang magpaalam. Babalik din ito, hindi ba? Maikli lamang ang mensahe ni Sandro. It was a goodbye letter. Ramdam na ramdam niya yun. The words in it sounded so cold and businesslike. Malayo sa init na nararamdaman niya sa piling nito kagabi. Sinabi rin ng hotel staff na nakikipag-appointment sa kanya ang abogado ni Mr. Mendres na si Roman. Inaabot sa kanya ng abogado ang isang brown envelope. Nandyan sa loob ang mga papeles na kailangan para mailipat sa pangalan mo ang shares ni Sandro sa ospital nyo. May sulat din siya sa'yo dyan. Ako nang humihingi ng dispensa. Hindi lang talaga masabi ni Sandro ng harapan kung bakit kailangan niyang lumayo sa'yo. Hindi ko matatanggap to. Matapos niya akong paasahin, ito lang ang bibigay niya sa akin? Nasaan ang kaibigan mo? Nagpipigil na tanong niya. Zoe, basahin mo munang sulat niya. Maybe then you'll understand. At sana kung talagang may malasakit at pagtingin ka sa kaibigan ko, ikaw ang gumawa ng paraan para magkalapit kayo. Umismid siya. Pagkatapos ng pang-iiwan niya, sa tingin mo, madaling gawin ang sinasabi mo? He loves you. Sana sapat na ang dahilang yun para maging madali ang lahat. 6 months later, isinilit ni Zoe sa pouch ang sulat na iniwan ni Sandro sa kanya. Namemorya na yata niya ang bawat salitang naroon dahil sa kababasa niya. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin siyang balita sa pinata. Maging si Roman na nangakong tutulungan siya ay tahimik pagdating kay Sandro. Itinuon niya ang pansin sa malawak na hardin. Namumukadkad ang makukulay na mga bulaklak at orchidyas. Tila inagaw ang lahat ng kulay sa buhay niya. Hindi na siya bumalik pa ng Cebu. Siya nang namamahala sa ospital nila. Katuwang niyang abogado ng pamilya na si Derek at ganoon din ang papa niya. Bagaman mas madalas ay nasa bahay na lamang ang huli kasama ang mama niya. Kapag nag-iisa siya at namamahinga ay si Sandro ang laging laman ng isipan niya. Maputi na lang at tambak ang trabaho ng dalaga sa ospital kaya nakakataka siya sa labis na pag-aalala sa lalaki. Iha, napansin kong malalim ang iniisip mo nitong huli. Ang mama ni Zoe ang nagsalita. Marami lang pong trabaho sa ospital dahilan niya. Sigurado ka? Tinabihan siya nito sa swing sa garden. Nag-isip siya sandali kung ipagtatapat ang dinadamdam niya dito. Ayaw niya sanang magsalita dahil baka masaktan ang mama niya. Ma, may kilala po ba kayong Sofia Mendres? Walang pagkapigla o sakit na lumarawan sa mukha ng ina. Simpleng pagtango ang ginawa nito. Siyang nobya ng papa mo bago kami ikasal. Oh? Hindi marahil alam yun ni Sandro. Wala yun sa sulat nito sa kanya. Napilitan silang maghiwalay dahil ipinagkasundo kaming ipakasal ng papa mo ng mga magulang namin. Natutunan akong mahalin ng papa mo sa pagdaan ng mga taon at nagpapasalamat ako doon. Ikaw ang naging bunga ng pag-ibig namin. Pero muli silang nagkita nang mamatay ang asawa ni Sofia. Nasaktan ba kayo sa pagtataksil ni Papa, Ma? Siyempre tao lang naman ako. 1 taon din ang itinagal ng affair nila. Alam kong hindi ako perpekto. Tiniis kong lahat alang-alang sa'yo, bata ka pa noon. Ayokong mawalan ka ng ama. Isa pa matagal ko nang natanggap na baka hindi niya ako kayang mahalin nang kasing tindi ng pagmamahal niya kay Sofia. Pero mahal na mahal ko siya kaya tao ko siyang tinanggap nang inamin niyang pagkakamali niya. Ang mahalaga'y binalikan niya tayo. Ma, hindi niya alam kung anong dapat sabihin dito. Gusto niyang isipin na sila ang mas mahal ng papa niya dahil silang pinili nito. Hindi lang dahil iyon ang tamang gawin. Mahal ka ni Papa. Mas mahal ka niya kaysa kay Sofia dahil ikaw ang pinili niya. Malungkot lamang itong ngumiti. Tila hindi kumbinsido.
Kung may isang tao na makakagawa niyon, ang papa niya lang. Minsan nawawala na rin si Zoe ng pag-asa sa sinabi ni Roman na mahal siya ni Sandro. Paano siya maniniwala na hindi yata siya gustong makita ng lalaking iyon? Nagagawa siya nitong tiisin. At kung pakiramdam ni Sandro may atraso ito sa kanya, bakit hindi ito personal na humingi ng tawad? Bakit nito dinaan sa sulat? Kalahating taon na ang nagdaan. Hindi ba ito natatakot na baka tuluyan siyang makalimot? 2 months ago, may bumisita sa papa mo, ang anak ni Sofia. Gulat na napatingin siya sa ina. Si Sandro? Hinaplis nito ang pisngi niya. I know, iha. Hinihintay lang kitang magsalita. Ayaw lang kitang masaktan. Napapuntong hininga siya. I'm sorry, mama. Sorry kung mahal ko siya. Ayokong saktan kayo pero kung babalikan niya ako, hindi ko yata kayang pigilan ang sarili ko. Pero baka nangangarap lang ako ng gising. Pinagsalikop ng inang mga kamay sa kandungan nito at tumingin sa unahan, sa tanim nilang mga rosas at orchideas. Sinabi niya sa akin ang nangyari sa kanyang mama. I felt bad about what happened to his mother. I feel sorry towards him. Hanga ako sa lalaking mahal mo, Zoe. Dahil buong loob niyang inamin ang galit niya sa papa mo. Sinabi rin niya sa amin ang tungkol sa kasunduan ninyo. Mama, niyakap siya nito. Salamat anak, salamat sa sakripisyo mo para sa amin ng papa mo. Pero bilang ina, sasabihin kong hindi mo dapat ginawa yon. At kung hihingin ulit yon ng pagkakataon, sana wag mo nang itataya ng ganun ang sarili mo. Napayakap na rin siya rito. Wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko, ma. Patawad din kung tiniis ko kayo ng ilang taon. Tuluyan na siyang napaiyak. Ihawak mo nang isipin yun. Ang mahalaga, magkakasama na ulit tayo. Matipid ang pananalita ni Sandro pero nakuha kong impresyon na lumayo siya dahil ayaw niyang mamili ka sakaling hindi namin siya matanggap. No, mama. Hindi niya lang siguro ako ganun kamahal. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataong magdesisyon. Pero kung sakaling dumating ang panahon na kailangan mong pumili sa kaligayahan mo at sa amin ng papa mo, choose your happiness, anak. Tama ang mama mo, Zoe, na wala ka na sa amin noon. We can't afford to lose you again. Sabi ng ama niya na mukhang kanina pa nakikinig sa kanilang mag-ina. Tumayo si Zoe para makapwesto ito sa swing. Naupo ito sa tabi ng mama niya. Niyakap niyang dalawa bago umayos ng tayo. Thank you, Papa. Naroon ang pagpapasalamat niya sa ama sa pagmamahal nito sa kanyang ina at sa pagpili nito sa kanila. Nakita niyang kumislap sa luha ang mga mata ng kanyang papa. Pumunta lang si Zoe sa ospital dahil may kukunin siyang mga dokumento na ipapa-review niya. Abala siya sa pag-check ng ilang financial statements nang pumasok ang sekretarya niya para sabihing may panauhin siya. Nagpaliwanag ang mukha niya nang makitang tinutukoy nito. Si Derek. Niyakap siya ng lalaki at nagkamustahan sila. May inilabas ito mula sa bulsa ng suot nitong jacket. Wedding invitation niyon. Donna and Derek. Magpapakasal ka na? Again, and this time it's going to last forever. Yumakap siya dito. I'm happy for you. Nasa ganoon silang posisyon nang makarinig sila ng pagtikhim. Mukhang nakakaabala yata ako, sabi ng bagong dating. Humiwalay siya kay Derek. Attorney, pauwi na ang sekretarya mo kaya sabi ko ako nang bahalang magpatuloy sa sarili ko. Magkakilala naman na ang dalawang lalaki at nagpaalam na kaagad si Derek sa kanila. I've got good news for you, sabi ni Roman nang silang dalawa na lang. Have a seat. Thank you, inabot sa kanya ng lalaki ang isang puting envelope. Ito lang ang may tutulong ko. I leave the rest to you. Yun lang at nagpaalam na ito. Nagpa siya si Sandro na bumalik sa Hong Kong. Binuksan niya ang cellphone. Nang maanlak iyon ay ang natutulog na mukha ni Zoe ang tumambad sa kanya. Sabik na siyang makita muli ang dalaga. 6 na buwan din niyang tiniis na hindi magpakita dito, hoping na mapapanindigan niyang lumayo. Pero baliwala lang palang pag-iwas niya. Dahil sa loob ng panahong malayo siya, ay hindi ito nawala sa kanyang isipan. Inubos niyang natitira sa coffee cup niya. Nang ibabae yun ni Sandro, isang pamilyar na figurang nahagip ng mga mata niya. A woman wearing a floral dress. 3 days ago ay parang nakita na rin niya ito. Noong una inisip niyang namamalikmata lang siya. Nang pangalawang beses pumikit siya at pagmulat niya wala na ito sa kinatatayuan nito. This time ay hindi na niya hahayaan
na maglaho na naman itong bigla. Nang nasa kalagitnaan na siya ng Avenue of Stars ay nawala ang sinusundan. Pero may batang babae siyang nakitang nakaupo sa lugar kung saan niya nakitang umiiyak si Zoe noon. Gusto man niyang putulin ang pagdaloy ng mga alaala nito ay di siya nagtagumpay. Ayaw sumunod ng utak niya. Pagharap ni Sandro ay may nabangga siya. Mabilis na pumaikot ang kamay niya para saluhin ang malambot na katawan sa harapan niya para alalayan ito. "I'm sorry." "Zoe?" "Hi," nakangiting bati nito. Hindi tumugon si Sandro. Mabilis itong tumalikod at humakbang palayo. Binilisan niya ang paglalakad para makaagapay dito. Nang maunahan ng lalaki, hinarangan niya ang daraanan nito. "Let's talk. Wala tayong dapat pag-usapan pa." "Meron, you left me confused. That's hardly mature." "Naipaliwanag ko na mga bagay na dapat mong malaman sa sulat na iniwan ko." "At ako, narinig mo bang sagot ko? O iniisip mo bang dadaanin ko din sa sulat?" "You are unfair, Sandro. Sinubukan kong buhayin ang puso ko pero ikaw rin palang papatay sa huli." "Come with me." Walang sabi-sabing hinagip siya nito sa braso at inakay siya papalayo sa maraming tao. She found herself in his hotel room. "Okay, talk. I have two important things to tell you. First, I am sorry for thinking that I am the unluckiest woman or cursed bride in the planet when in fact your mother suffered worse. Second, I am proposing to you again. Marry me, Alessandro Mendres. This time for real. Hindi lang para sa ospital." "Zoe, naiintindihan ko ng lahat pero hindi tayo dapat ang magsakripisyo dahil sa pagkakamali ng mga magulang natin noon. Pumunta ako ng Zamboanga to visit your mother's grave and to ask for her blessing. Your parents won't. I also have their blessing. Hinintayin ko ang sagot mo hanggang bukas. Babalik na ako ng Pilipinas bukas, pero hihintayin kita sa Avenue of Stars hanggang alas 10 ng umaga. Kung hindi ka dumating ay hindi kita hahanapin pa." Yun lang at iniwan na niya ito. Napatingin si Zoe sa orasang pambisik. 1 minuto na lang. Malinaw ang pagkakasabi niya sa binata na maghihintay siya. Pero bakit wala pa to? Hinawakan na niya ang handle ng maleta niya. It was time for her to go. Pumara siya ng taxi. Hawak niya ang cellphone niya. Pwede siya nitong tawagan, pwede siyang gumawa niyon. Pero pinigilan niya ang sarili. Baka lalo lang siyang madisappoint. Laging naka-off ang cellphone ni Sandro pag kinokontak niya. Nang marating na nila ang airport ay inabot niya sa driver ang bayad at sinabihan ito in English. Natulungan siyang ibaba ang mga bagahe niya na nasa trunk. Hindi niya ito binigyan ng ekstrang bayad dahil sinadya yata nitong dumaan sa malayong ruta kanina. Nauna na siyang bumaba. Ito na talagang huli, sabi niya sa sarili bago tinawagan ang numero ni Sandro. Nagre-ring iyon pero walang sumasagot. May nagre-ring din na cellphone sa likuran niya. Humarap siya para sabihan ng taxi driver na nagre-ring ang cellphone nito at nagulat na si Sandro ang tumambad sa kanya. Nakasuot ito ng uniformeng pang taxi driver. Parang slow motion ang paglapit nito sa kanya. Sa loob ng ilang buwan na pagsusoul searching, isa lang ang natutunan ko. Lahat ng bagay may timing. Dr. Zoe De Silva, ang timing ng pagkakakilala natin ay hindi maganda. Pero di ibig sabihin nun hindi na tayo para sa isa't isa. Sinadya kong kumonta kay Roman pero di ko akalaing nasa iyo ang loyalty ng isang iyon at maagang makakarating sa iyo na nandito ako. Naunahan mo lang ako ng 1 araw. Sinira mo ang timing ko. Nakapangako na ako na pag nagkita tayo ulit, aayusin ko ang pagpropose ko. Lumuhod si Sandra sa harap niya. "Anong ginagawa mo? Stand up. This is embarrassing." Hindi ito nakinig sa kanya. "Wala akong dalang singsing ngayon dahil nasa Pilipinas pang ipinagawa ko para ibigay sa'yo. Ang tanging dala ko ngayon ay kwintas." Tinanggal nito ang suot na kwintas na may star na pendant. "Sandro, bigay ito ni Mama sa akin at sinabi niyang wala mang bulalakaw ay magagawa ko pating humiling sa kwintas na to. Ngayon ay ipinibigay ko to sa'yo bilang pangako na hindi man matupad ang ibang hiling mo. Nandito naman akong lagi para maging sandalan mo. Doctor, will you marry me?" Marami ng taong nakapalibot at nanonood sa kanila. Hindi man nakakaintindi ang ibang tao sa sinabi ng binata ay umani pa rin ito ng suporta sa mga dayuhan na naroon. "Yes, I will marry you, Alessandro Mendres." Naluluhang sagot niya.
Saka lang ito tumayo at nang maisuot nito sa kanyang kwintas, ay hinalikan niya ito sa lapi. Akala talaga niya ay hindi siya nito sisiputin sa Avenue of Stars. I love you, Zoe. I love you, Sandro. Thank you for coming into my life. At dito na po nagtatapos ang The Cursed Bride. Sabay-sabay po nating subaybayan ang mga susunod na kwento dito lamang po sa Chunli Diaries. Maraming salamat po. Stay safe and God bless everyone.